Sa loob ng makasaysayang mga pader ng Vatican, sa ilalim ng tahimik na pagningning ng kandilang hindi nauubos, nakaluhod si Papa Leo Rasi. Ang silid ay puno ng katahimikan, hindi ang uri ng katahimikan na walang laman, kundi yaong naglalaman ng bigat ng mga sigaw na hindi kailanman binigkas. Sa harap ng San Simo Sacramento, binubulong niya ang parehong panalangin na inulit niya gabi-gabi sa loob ng mahigit 11 taon. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Domain, Quid Vis Me Facer. Sa panlabas, siya ay isang taong tahimik, mapagpakumbaba, matalino, at may mga matang palaging tila tumatanaw sa isang malayong bagay na hindi pa dumarating. Ngunit sa loob, sa lalim ng kanyang espiritual na mundo, ay naglalagablab ang isang paghihirap na tanging ang mga propeta lamang ang tunay na nakaunawa. Ang pasanin ng isang katotohanang ipinagkatiwala sa iyo, ngunit hindi mo alam kung paano ito ipahahayag sa mundong ayaw makinig. Nang gabing iyon, sa pagitan ng ikatlo at ikaapat na tagay ng kampanaryo, narinig niya ang tinig. Hindi ito dumaan sa tainga. Hindi ito nanggaling sa labas ng kanyang katawan. Ito'y tila nagmula sa pagitan ng kanyang mga buto, mula sa pinakakaibuturan ng kanyang kaluluwa. Leo, anak ko, ang katahimikan ay hindi na pagpapakumbaba kung ito'y nagiging pagtataksil sa katotohanan. Napakapit siya sa gilid ng upuang panalangin. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya makagalaw. Ngunit alam niyang ito na ang sandali. Ang sandaling pinaghintay siya ng Diyos ng maraming taon. Sa gitna ng mahina at ginaw na gabi, sa gitna ng kadiliman ng simbahan, tumayo siya. Sumunod na araw, hindi karaniwang balita ang lumaganap. Ang Papa ay magpapahayag ng propesya sa buong mundo. Ang mga headline ay parang kutsilyong humihiwa sa himig ng karaniwang araw. Ang mga komentarista ay nag-akala ng bagong doktrinang panlipunan o panawagan para sa kapayapaan. Ngunit sa loob ng mga bulwagan ng Vatican, alam ng mga piling tagapayo ni Papa Leo Rasi na hindi ito karaniwang mensahe. Banal na Ama, tanong ni Arsobispo Rafael Mendoza, isa sa pinakamatagal na nanilbihan sa ilalim ng tatlong papa, ito ba ay tungkol sa iyong mga pangitain? Tumango lamang si Leo. Tahimik, buo. Ang mundo ay hindi handa. Alam niya iyon. Ngunit sa kanyang paningin, nakita na niya ang hindi pagkilos ng mga handang mamatay, nakita na niya ang mga batang umiiyak sa dilim habang humihingi ng ilaw, nakita na niya ang mga ina na tinatakpan ang mga mata ng kanilang mga anak upang huwag makakita ng kung anumang gumagala sa labas ng kanilang mga tahanan. Hindi na siya maaaring manahimik. Ika-15 ng buwan, libu-libong mamamayan mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumagsa sa Vatican Square. Ang ilan ay naroroon sa pananampalataya, ang iba sa pag-uusisa, ang ilan sa pagtatawa. Hindi nila alam na ang kanilang mga paa ay humahakbang sa mismong sentro ng isang epikong espiritual. Nang umakyat si Papa Leo Rasi sa balkonahe, tahimik ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab. Walang script. Walang sulat kamay. Tanging ang buo at mariing tinig ng isang lalaking hindi nagsasalita ng sarili niyang salita, kundi ng salitang ipinagkatiwala sa kanya. At narito, wika niya sa wikang Latin, na agad isinalin sa maraming wika, dumating na ang panahon upang basagin ang katahimikan. Hindi dahil nais natin, kundi dahil ang katahimikan ay hindi na isang banal na pagpipigil, kundi isang pagkakanulo sa mga kaluluwang hindi na makapaghintay. Tumahimik ang lahat. Mga minamahal na anak, ipahayag ko ngayon sa inyo ang propesya ng 3 araw ng kadiliman. Hindi isang sermon ang sumunod. Isa itong paninindigan. Isang paglalarawan ng mga bagay na darating na tila kakatwang kombinasyon ng mitolohiya at Biblia. Ngunit ang paraan ng pagkakabigkas, tila hindi ito kwento, kundi alaala. At sa mga araw na yon, patuloy niya, ang araw ay hindi sisikat. Ang buwan ay magiging itim gaya ng sako ng yanto. At sa kadiliman, hindi lamang ang mga demonyo ang maglalakad, kundi ang lahat ng kasalanang itinago ng sangkatauhan. Sa mga kanto ng mundo, ang mensahe ay sinalubong ng iba't ibang reaksyon. Sa mga simbahan, nagkaroon ng panibagong sigla ng panalangin. Sa media, may halong takot at panunuya. Sa mga bahay, nagsimula na ang mga bulong-bulungan. Sa mga tahanan ng mga debotong pamilya, tahimik ang kilos ng paghahanda. Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, si Aling Teresa ay agad nagsindi ng kandilang binasbasan noong Semana Santa. Nagsimulang magturo ng rosaryo sa kanyang mga apo. Sa Brazil, si Padre Estevo ay nag-umpisang mamigay ng tubig na binasbasan sa mga tahanan.
Sa Estados Unidos, isang pamilya ang nag-umpisang gumawa ng altar sa kanilang sala. Sa China, tahimik ngunit tuloy-tuloy ang pagtipon ng mga underground Catholics. Sa loob ng mga kuweba, nagsimula silang magplano ng mga vigil. Ang mensahe ay tumagos. At kahit ang mga hindi naniniwala ay nakaramdam ng kung anong bagabag sa puso. Handa ka bang marinig ang katotohanan ito? Tanong ni Papa Leo sa huling bahagi ng kanyang mensahe. Sapagkat ito ay hindi upang takutin ka, kundi upang gisingin ka. Nang matapos ang kanyang pagsasalita, tahimik ang buong Vatican Square. Walang palakpakan. Walang hiyawan. Tanging ang paghinga ng libu-libong taong sabay-sabay na tinamaan ng isang di maipaliwanag na bigat. Sa gabing iyon, habang ang Papa ay nag-iisa sa kanyang silid, sinulatan niya ang kanyang huling liham bago pa magsimula ang malaking pagbabago. Sa sinumang makakabasa nito pagkatapos ng mga araw na iyon, anya, naway malaman mong ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang sa babala. Tumigil siya. Tumingin sa labas ng bintana. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang buwan ay tila nawawala. Mula ng araw na iyon sa Vatican Square, ang mundo ay tila dalawang mundong sabay na umiikot. Ang isa'y maingay, mapanukso, puno ng memes, komentaryo, at pag-aalipusta. Ang isa'y tahimik, nakaluhod, may kandila sa altar. May rosaryo sa kamay, may takot sa puso at pananampalataya sa espiritu. Si Papa Leo XIII ay hindi tumigil. Sa halip na umurong sa gitna ng pangungutya, lalo pa siyang naging determinado. Sa sumunod na linggo, 3 encyclical ang ipinadala sa lahat ng obispo sa buong mundo. Isa sa Latin, isa sa mga pangunahing wika, at isa na sadyang isinalin sa mga wikang hindi ginagamit sa diplomatikong sulat upang matiyak na walang bahagi ng mundo ang maiiwan. Ex Dies, narito ang mga araw. Sa encyclical na yon, malinaw ang panawagan, ang mundo ay dapat magsisi. Hindi bukas, hindi sa panahon ng kaginhawahan, kundi ngayon. Dahil may mga bagay na hindi na maaantala. Sa loob ng ilang araw, pinuno ng mga kopya ng encyclical ang mga simbahan. Sa Africa, isinulat ito sa pisara para sa mga hindi marunong bumasa. Sa mga syudad ng Europa, ipinamigay ito ng mga grupo ng kabataan sa mga kalsada. Sa Latin America, ginawang humilya ng mga pari sa bawat misa. Ngunit hindi lahat ay tumanggap. Napapanahon ba talagang pag-usapan ang mga ganitong bagay? Tanong ng isang kilalang teologo sa isang interview. Hindi ba't ito'y pagpapalaganap ng takot? Ang host ay ngumiti at sinabayan ng tawa ang studio. Baka ang Papa ay dapat nang mag-retire at sumulat ng science fiction. Nag-viral ang clip. Umabot sa milyon-milyong views sa loob ng 24 oras. At habang tumatawa ang mundo, si Papa Leo XIII ay muling lumuhod sa harap ng San Simo. Panginoon, kaawaan mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa Roma, inihayag ng Vatican ang isang pandaigdigang araw ng panalangin at pag-aayuno. Inanyayahan ang lahat, anuman ang relihiyon o paniniwala. Isang simpleng kahilingan, isang araw ng katahimikan sa buong mundo. Isang araw ng pagsusuri ng budhi. Isang araw ng panalangin. Ngunit sa social media, trending ang hashtags na #endtimeslol, #papajedon, at #dumpo. Sa gitna ng mga memes at biro, ilang pamilya lang ang tahimik na kumikilos. Sa isang probinsya sa Argentina, nagtayo si Alejandro at Maria ng altar sa loob ng kanilang bahay. Hindi sila relihiyoso noon, ngunit may kung anong kirot sa puso nila nang marinig ang mensahe ng Papa. Maria, anya, paano kung totoo? Hindi na siya sinagot. Sa halip, nilinis ni Maria ang lumang imahe ng mahal na Birheng Maria na nasa ilalim ng hagdanan. Sa Lebanon, isang pamilya ng mga Kristiyanong Maronita ang nagsimulang magsindi ng kandila tuwing alas 6 ng gabi. Nagsimula ito sa isa. Pagkaraan ng 3 araw, 11 kandila na ang sabay-sabay nilang sinisindihan. Hindi ko maipaliwanag, wika ng amang sinabil, pero parang hinihila tayo ng langit. Hindi ito takot. Parang paanyaya. Sa New York, si Sister Teresa, isang madre sa isang lumang kumbento, ay tahimik na nagsimulang manahi ng mga skapular para sa mga batang kapitbahay. Para sa proteksyon nila, anya. Kung darating man ang gabi, gusto kong may suot sila. Sa loob ng Vatican, araw-araw nang nagkakaroon ng mga panayam ang Papa sa iba't ibang leader ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay palaging mapula, hindi sa pagod, kundi sa pag-iyak. Hindi ko kayang pilitin ang mundo na maniwala, anya sa isa sa mga panayam. Ngunit kayang-kaya kong magbabala, kahit pa may halakhak sa bawat sulok ng daigdig.
Minsan sa gabi, makikita siyang naglalakad mag-isa sa mga bulwagan ng Vatican. Walang kamera. Walang tagasunod. Tanging ang kanyang kwintas na krus at rosaryong lumang-luma ang kanyang kasama. Sa isang panig ng koridor, may natagpuan siyang batang madre na umiiyak. "Ano nang ikinaiyak mo, anak?" tanong niya. "Hindi ko po alam kung handa ako, Santo Papa," bulong nito. "Takot po ako." Lumuhod siya sa tabi nito, inilagay ang kamay sa balikat ng dalaga, at marahan niyang sinabi, "Ang takot ay normal." Pero ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng tapang, kundi ng tiwala. Magtiwala ka, anak. Sa kabila ng pagbabalita ng mga mainstream media, may mga pagbabago sa paligid. Sa Mexico, iniulat na ang ilang simbahan ay punong-puno tuwing gabi. Ang mga confessional ay may pila. May mga batang biglang natutong magdasal. May mga matandang dating hindi lumalabas ng bahay na ngayon ay laging nasa kapilya. Sa India, isang Hindu na guro ay lumapit sa isang paring Katoliko. "Hindi ko maintindihan ang lahat ng sinasabi ng Papa," anya, "pero alam ko sa puso ko, may parating. At nais kong tumindig kasama ninyong nananalangin." Sa mga ulap ng internet, dumarami ang mga blog post at video tungkol sa propesya. May mga naglalabas ng sinasabing personal na pangitain. May mga tumututol. May mga nangungutya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ingay, may isang katahimikan na dumarami, mga puso na tahimik na naghahanda, sa pagitan ng mga post at scroll. Isang umaga, habang nasa panalangin si Papa Leo sa kanyang silid, may dumating na liham mula sa isang batang lalaki sa Poland. "Banal na Papa," sulat nito, "nagdasal po ako kagabi na sana hindi matuloy ang kadiliman. Pero kung darating po talaga, magdasal din po kayo para sa nanay ko." Ayaw pa rin niyang maniwala. Pinikit ni Papa Leo ang kanyang mga mata. Sa kanyang imahinasyon, nakita niya ang batang lalaking iyon, nakaluhod sa paanan ng altar, may hawak na rosaryo na masyadong malaki para sa kanyang maliit na kamay. Sa gitna ng kalituhan, ang batang iyon ang kanyang naging liwanag. Nagsimula siyang maghanda para sa isang paglalakbay. Hindi patungo sa malalayong lugar, kundi sa mga puso ng mga taong handang makinig. Sa mga susunod na araw, nagsimula siyang tumanggap ng mga imbitasyon mula sa mga di inaasahang lugar, mga komunidad sa Africa, mga grupo sa kanayunan ng Pilipinas, mga grupo ng kabataan sa Eastern Europe. Bawat isa'y naghahangad hindi ng doktrina kundi ng direksyon. Isang gabi, sa isang maliit na puk sa Hungary, nagsalita siya sa isang pangkat ng mga kabataang nananalangin sa simbahan. "Hindi kailanman nananalo ang liwanag sa pamamagitan ng lakas," anya. "Nanalo ito sa pamamagitan ng pananatili." Sa parehong oras, sa isang lungsod sa Europa, may ginanap na festival na ang tema ay satir sa mga propesya. May puppet na papa. May kantang tumutuligsa sa sinasabing end-time hysteria. Ang mga tao'y sumayaw, uminom, tumawa. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, nag-brownout ang buong lungsod. Tumagal lang ito ng 7 segundo. Ngunit sa katahimikan ng kadiliman, may ilang mukha ang biglang nagtama ng mga mata. At sa kanilang mga puso, isang tanong ang tumimo. Paano kung totoo nga? Sa Rome, habang nagsusulat ng bagong mensahe si Papa Leo, biglang lumamig ang ihip ng hangin. Pumasok sa silid ang kanyang sekretaryo, may dalang balita. "Banal na Ama," anito, isang pari mula sa Africa ang nag-ulat na sa isang maliit na nayon, 3 araw nang hindi sumisikat ang araw. Pero ayon sa mga residente, maliwanag pa rin ang kanilang mga tahanan. Tumingin si Papa Leo sa bintana. Sa di kalayuan, ang buwan ay kulay abo. Ang mga bituin, mas matalim ang liwanag kaysa dati. Tumayo siya, huminga ng malalim at isinulat sa kanyang journal. Magsisimula na. Nagsimula ito sa isang ulap. Isang manipis na ulap na hindi gumagalaw, nakabitin sa kalangitan ng Madrid kahit pa malakas ang hangin. Ang mga meteorologist ay nagkamot ng ulo. Ayon sa radar, wala raw dapat na ulap doon. Ngunit nandoon ito, tila nakapako sa langit. Sa Cairo, isang araw na ubod ng init, bigla na lamang bumagsak ang temperatura ng 15 antas sa loob lamang ng 2 minuto. Naglabasan sa kalye ang mga tao, nagsuot ng jacket, habang ang mga hayop sa zoo ay nagtipon-tipon sa isang sulok na tila natatakot. Sa Quezon City, alas 12 ng tanghali, ang araw ay unti-unting lumabo. Hindi biglaan, kundi parang iniikot ang dimmer ng isang ilaw. Napatingala ang mga tao. Walang ulap. Walang eclipse. Wala ring anunsyo mula sa Pag-asa. Ngunit sa kabila ng liwanag,
ang buong lungsod ay nalambungan ng kulay abong dilim na parang takip silim. Bakit parang alas 5 na ng hapon? Tanong ng isang matandang babae sa palengke. Sa Amazon rainforest, ang mga ibon ay sabay-sabay na lumipad palayo sa kanilang mga pugad, umaatungal sa hangin na tila may paparating na panganib. Sa ilang bahagi ng Europa, ang mga aso ay sabay-sabay na tahol ng hindi mapatahimik. Sa Canada, isang shepherd dog ang nabulag bigla matapos tumingin sa langit habang umiiyak. Nagsimulang lumabas ang mga balita. Strange phenomena, is the Earth experiencing a global shift? Magnetic reversal or mass delusion? Pope's warning gains traction as nature rebels. Nagtipon ang mga siyentipiko. May nagsabing ito'y bunga ng solar flare. May ilan na nagmungkahi ng pagbabago sa core ng Earth. May mga naglabas ng mga bagong teorya sa social media. Ngunit walang sinuman ang kayang ipaliwanag kung bakit sa parehong oras sa iba't ibang panig ng mundo ay lumalabo ang liwanag ng araw. Sa Vatican, tumanggap si Papa Leo XVI ng balita na nagdulot ng malalim na katahimikan sa silid. Banal na Ama, wika ni Arsobispo Mendoza, ang Mount Etna ay muling pumutok. Ngunit hindi lava ang inilabas kundi usok lamang. Itim. Makapal. At tila walang amoy. Walang amoy? Tanong ng Papa. Wala po. At hindi rin mainit. Tahimik na lumapit si Papa Leo sa bintana. Sa langit, napansin niyang ang buwan, kahit sa araw, ay nakikitang kulay kalawang. Ex signum, bulong niya. Narito ang palatandaan. Habang patuloy ang mga balita, nagsimula ring gumalaw ang mga tao. Hindi lahat ay naniniwala, ngunit marami na ang hindi na rin makapagsawalang bahala. Sa mga lungsod, may mga grupo na nagsimulang magdaos ng panalangin sa mga parke, sa mga paaralan, sa mismong bangketa. Ang ilan ay may hawak na krus, ang iba ay nagrorosaryo, ang iba'y tahimik lang na nakaluhod. Isang grupo sa Brazil ang nagsimulang maglakad sa kahabaan ng kalsada, may dalang imahe ng mahal na ina at sumisigaw, "Manumbalik sa Diyos." Manumbalik sa Diyos? May mga simbahan sa Poland na bukas na 24 oras. Sa Nigeria, sinimulan ng mga pari ang 72 oras na adoration vigil na hindi maputol. Sa Vietnam, ang mga Katoliko ay nagsimulang magtanim ng kandila sa paligid ng kanilang mga tahanan. Ngunit hindi lahat ay payapa. Sa San Francisco, isang maliit na lindol ang yumanig sa lungsod. Hindi malakas, ngunit sapat upang magbitak ang ilang pader ng isang simbahan. Sa Crack, nakita ng isang pari ang nakaukit na salitang Latin na tila hindi dati nandoon, Nox Venit. Dumarating ang gabi. Sa Tokyo, ang mga langgam sa isang lab ay biglang naging agresibo, kinagat pati ang mga researcher. Isa sa kanila ang sumigaw habang sinasara ang lalagyan, para bang may ipinaglalaban sila. Sa South Africa, ang tubig sa isang maliit na ilog ay biglang bumula ng walang dahilan. Walang kemikal. Walang polusyon. Ngunit ang mga isda ay lumutang, patay. Hindi na ito normal, bulong ng isang madre sa France habang pinagmamasdan ang ulap na hugis mata sa langit. Muling nagsalita si Papa Leo, ngayon sa pamamagitan ng telebisyon at internet. Buo ang kanyang tinig, ngunit halatang may dalamhati. Mga anak ng Diyos, ang langit ay nagsasalita. Hindi sa pamamagitan ng kulog, kundi sa pamamagitan ng pagkabalisa. Hindi sa sigaw, kundi sa pagkabalot ng takot sa kalikasan. Huwag niyong baliwalain ang mga palatandaan. Hindi ito gawa ng tao. Ito ay paanyaya ng Diyos. Magsisi. Magsimula. Muling manalangin. Sa kabila ng lahat, may mga patuloy na tumatawa. Isang kilalang influencer ang nag-post ng video kung saan kinukutsang nagsindi ng kandila habang suot ang costume ng Papa. May caption, "Preparing for #3 days of Netflix and chill." Ngunit sa kanyang comment section, may isang tao ang nag-iwan ng simple, ngunit matalas na mensahe. Kapag dumating ang dilim, hindi na joke ang lahat. Sa isang monasteryo sa Ireland, si Dom Ezra, isang monghe na kilala sa kanyang pananahimik, ay biglang nagsalita sa gitna ng panalangin. Narito na ang pagyanig, anya. At ang mga makikinig ay maililigtas, ngunit ang mga magbibingi-bingihan ay malulunod sa kanilang sariling pagtawa. Ang kanyang mga kasama ay napatingin sa kanya. Walang nagsalita. Ngunit simula noon, 3 monghe ang hindi na umalis sa chapel. Nagbantay sila sa kandila, sa krus, sa hangin. Dumarami ang mga lugar na nawawala sa mapa ng panahon. Sa mga bansa sa gitnang Asya, nawawala sa satellite ang ilang bayan. Walang signal.
Walang report. Tila nabalot ng ulap na hindi matagos ng teknolohiya. Sa Vatican, pinatawag ni Papa Leo ang kanyang mga tagapayo. May ilan nang naniniwala, anya. Ngunit ang karamihan ay tulog pa rin. At ang gising ay natatakot. Anong gagawin natin, banal na ama? Tanong ni Arsobispo Mendoza. Magdasal tayo, sagot ng Papa. At huwag tayong magsawa sa babala. Dahil ang awa ng Diyos ay laging nauuna sa kanyang hustisya. Sa Chile, isang bulkan na dormant sa loob ng 500 taon ang biglang nagbuga ng apoy, walang lindol, walang babala. Ang apoy ay umakyat sa langit, ngunit hindi bumaba. Tila itinulak pataas ng hindi nakikitang kamay. Isang astronomo sa Russia ang nag-report ng kakaibang pagkilos ng mga bituin. Ayon sa kanya, may kumpol ng liwanag na tila lumilipat ng posisyon gabi-gabi. Parang pinapanood tayo, anya sa isang panayam. Sa isang maliit na nayon sa Uganda, isang batang babae ang hindi na nagsalita. Tinignan lamang ang langit at sa sulat na iniwan, ganito ang isinulat. Kapag ang araw ay huminto sa kanyang takbo, ang mga anghel ay maglalakad sa lupa. At ang mga taong hindi handa ay mahuhulog sa kadiliman ng kanilang sariling puso. Walang nagsabi sa kanyang ganoon. Walang nagturo. Ngunit totoo ang kanyang mga mata. Sa buong mundo, isang bagyong espiritual ang papalapit. At kahit hindi ito nakikita, nararamdaman ito ng bawat kaluluwa na may damdaming nananalig pa. Sa Vatican, si Papa Leo ay muling lumuhod sa gitna ng dilim ng gabi. Hindi na siya nagtanong kung kailan. Ang tanong na lang ay, handa na ba sila? Sa isang monasteryong binabalot ng ulap sa mga kabundukan ng Wicklow, Ireland, ay tahimik na namumuhay si Dom Ezra, isang mongheng hindi kilala sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang katahimikan. 14 na taon na siyang hindi nagsasalita. Hindi dahil sa panata, kundi dahil sa isang pangyayaring minsan niyang sinabi ay isang sulyap sa kaloob-looban ng panahon. Mula noon, pinili niyang manahimik, tila ba ang mga salitang kanyang nakita ay hindi kayang hawakan ng wika ng tao. Ngunit sa huling linggo, sa mismong gabi nang lumamlam ang araw sa maraming bahagi ng mundo, ay nagsimula siyang sumulat. Unay sa papel, ilang salita lamang, dumadaloy ang kadiliman. Pagkatapos, isang buong pahina, 3 gabi. 4 na ilaw. Isa lang ang tunay. Ang kanyang mga kasamang monghe, bagamat nasanay sa kanyang katahimikan, ay nakaramdam ng kilabot. Isa sa kanila, si Brother Com, ang nagtanong, Ezra, totoo ba ang sinasabi ng Papa? Tumitig lamang si Dom Ezra sa kanya at itinaas ang daliri sa langit. Kinabukasan, tumanggap ang Vatican ng liham. Walang lagda. Walang pambungad. Tanging isang linya sa sulat kamay na tinta, narito na ang espiritu ng apoy. Hindi ito magsisimula sa tunog, kundi sa mata ng mga naniniwala. Sa kabila ng kaguluhan sa mundo, may mga lugar pa ring tila hindi naapektuhan. Isa na rito ang tanggapan ng mga panloob na tagapagtanggol ng Vatican, ang maliit ngunit makapangyarihang unit ng militar na may natatanging tungkuling tiyakin ang seguridad ng simbahan. Doon, sa isang silid na may makakapal na pader at modernong surveillance, ay formal na tinawag si General Alessandro Marino. 51 taong gulang, pamilyado, deboto sa disiplina, hindi sa pananampalataya. Hindi siya relihiyoso. Ni hindi siya madalas dumalo ng misa, bagamat iginagalang niya ang simbahan. Para sa kanya, ang Diyos ay isang konsepto, hindi kaaway, ngunit hindi rin kakampi. Isang bagay na hindi kailangang istorbohin basta't gumagana ang mundo. General Marino, tawag ng isang opisyal. Nais kayo ng Papa sa Apostolic Palace. Personal na pag-uusap. Sa unay inakala niyang tungkol ito sa seguridad ng Vatican City. May mga protesta na kasi sa labas ng mga embahada. Ang iba ay galit sa mga katang-isip ng simbahan. Ang iba na may nagnanais na matanggap ang tulong at patnubay nito. Ngunit pagdating niya sa silid, ang bumungad sa kanya ay hindi utos. Hindi rin sermon. Kundi isang sulyap ng pagod na mukha ni Papa Leo, nakaupo, nakayuko, at tila may pasan-pasang bundok. Upo ka, General, wika nito. Sumunod si Marino. Walang sasalita. Ngunit sa kanyang loob, nagtatanong ang kanyang isip, ano nang kailangan ng isang santo sa isang sundalo? Narinig mo na siguro ang mga ulat, panimula ng Papa. Marami po, sagot ng General. Karamihan ay walang basehan. Ang iba na may delikado. Lahat po ay kakaiba. Hindi sila haka-haka, General, marahan ngunit matatag na tugon ng Santo Papa. May parating.
At hindi ito masasagot ng armas. Nagtikom ang general ng bibig. Alam niyang may kasunod. Kaya kita ipinatawag pagpapatuloy ng Papa, hindi upang ipagtanggol ako, kundi ang simbahan. Hindi laban sa tao, kundi laban sa takot. At kung darating ang kadiliman, kailangan namin ng mga sentinela na hindi basta matitinag. Tahimik si Marino. Hindi siya sanay sa ganitong usapan. Ang kanyang mundo ay lohika, protokol, at estratehiya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakaupo, ramdam niyang parang bumigat ang hangin sa silid. Ginoo, anya, ako po ay sundalo. Hindi ako propeta. Hindi ako monghe. Hindi ako ang dapat bantayan ang pananampalataya. Ngumiti si Papa Leo. Tama ka. Hindi mo kailangang bantayan ang pananampalataya. Pero pwede mong bantayan ang mga nananampalataya. Sa mga sumunod na araw, si General Marino ay itinalagang tagapanguna ng tinatawag nilang Custodes Lucis, mga tagabantay ng liwanag. Isang espesyal na grupo na hindi lamang armado, kundi may kasamang mga pari, madre, at mga laiko na handang tumindig saan man kailangan. Hindi sila para makipaglaban, kundi upang magbantay sa mga lugar na pinaniniwala ang magiging sentro ng paglaganap ng kadiliman. Isa sa mga unang misyon, ang monasteryong tinitirhan ni Dom Ezra. Bakit sa Ireland? Tanong ni Marino habang nasa helikoptero. May isa pong monghe na may mensahe para sa inyo, sagot ng paring kasama niya. Para sa akin. Hindi raw niya babanggitin hanggang hindi kayo naroon. Paglapag nila, tahimik ang paligid. Tinanggap sila ng mga monghe. Dinala siya sa isang maliit na kapilya. Doon, nakita niya si Dom Ezra, matangkad, payat, at may mga matang tila hindi tumitingin sa kanya, kundi sa kung anong bagay sa likuran niya. Dom Ezra, paggalang ni Marino. Ako po si General Marino. Narito raw ako para sa isang mensahe. Tahimik ang monghe. Kumuha ng papel. Sumulat. At iniabot ito sa kanya. Iisang paungusap. Kapag ang general ay tumingala sa apoy at hindi tumakbo, ang kanyang puso ay magiging espada. Hindi niya agad naintindihan. Ngunit sa oras ding iyon, biglang kumulog sa isang araw na walang ulap. Sa labas, nagtakbuhan ang mga ibon mula sa kabubatan. At mula sa kalayuan, may makapal na ulap na itim ang mabilis na lumalapit. Magsara ng pinto, sigaw ng isa sa mga monghe. Lumabas si Marino at tumayo sa harap ng ulap. Tumigil siya. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil may kung anong humawak sa kanyang mga paa. Sa gitna ng ulap may apoy na hindi nagliliyab. Parang mata. Parang liwanag na nagsusuri. Hindi siya tumakbo. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay parang tumigil. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya sa kanyang isip, hindi sa tainga, ang tinig ni Ezra. Ngayon, hindi ka na lamang sundalo. Isa ka ng bantay ng liwanag. Nang humupa ang ulap at bumalik ang liwanag, si General Marino ay hindi na ang parehong tao. Pagbalik niya sa Vatican, tahimik siya. Ngunit iba na ang kanyang dalaw. Iba na ang kanyang paningin. Sa halip na utos, panalangin ang una niyang hinanap. At sa bawat pulong, sa bawat hakbang, dala niya ang mensahe. May mga sundalo ng pananampalataya na hindi kailangang magdala ng armas, kundi ng tapang ng loob na manatili sa gitna ng kadiliman. Sa isang lihim na pulong sa ilalim ng Vatican, nagsama sina Papa Leo, Dom Ezra, at General Marino. Tahimik ang silid. Tanging kandila ang nagbibigay liwanag. Magsisimula na, wika ni Ezra, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. At ang mga mata na handang makakita ay hindi mabubulag. Ang mga puso, dagdag ni Papa Leo, na handang magmahal kahit sa gitna ng takot, ang siyang magiging tahanan ng liwanag. Tumango si Marino. Bibigyan ko ng bantay ang liwanag. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang isang saksi. Sa labas ng kanilang pag-uusap, ang buwan ay muling nagkulay abo. At sa himpapawid ng Roma, isang bituin ang kumikislap ng hindi ayon sa sariling dalaw. Sa ika-4 na gabi ng Oktubre, nang ang buwan ay halos hindi na makita at ang hangin sa Roma ay naging malamig sa kabila ng tagsibol, muling lumitaw si Papa Leo Rossi sa balkonahe ng Apostolic Palace. Walang anunsyong nauna. Walang seremonyang inilaan. Basta isang liwanag lamang ang biglang sumiklab mula sa mga ilaw ng plaza, isang kamera ang bumukas, at isang katahimikan ang bumalot sa mundo. Mga anak, simula ng Santo Papa, hindi ako narito upang takutin kayo. Ako'y narito upang ihanda kayo.
Sapagkat ang mga araw na matagal nang ipinahayag ay narito na. Narito na. Sa ating panahon. Sa ating henerasyon. Tumigil siya, tumingin sa itaas na tila kinakausap ang langit. Ngayong gabi, wika niya, ay inaanyayahan ko ang buong mundo sa isang vigil ng panalangin at adorasyon. Isang gabi ng pagtutok, hindi sa balita, kundi sa Diyos. Hindi upang bantayan ang peligro, kundi upang yakapin ang pag-asa. Sa loob lamang ng 3 oras, ang balita ay umabot sa bawat sulok ng mundo. Hindi ito kinailangan ng press release. Ang mismong bigat ng salita ng Papa ang siyang naging instrumento upang maramdaman ng mga tao na may nangyayari, isang bagay na mas malaki sa kanila, mas totoo kaysa sa karaniwang takot, mas tahimik kaysa sa anumang balita, ngunit mas malalim ang epekto. Sa mga syudad, ang mga simbahan ay nagbukas ng kanilang mga pintuan. Sa mga kanayunan, ang mga pamilya ay nagtipon sa paligid ng mga altar. Sa mga bansa kung saan bawal ang pananampalataya, ang mga tao ay nagtipon sa ilalim ng lupa, sa mga basement, sa mga kuweba, sa ilalim ng buwan. Si General Marino, kasama ang mga Custodes Lucis, ay nagtalaga ng mga bantay sa bawat pook ng Vatican. Walang armas. Tanging rosaryo, kandila, at mga mata ng pananalig. Sa Ireland, si Dom Ezra ay muling lumuhod sa tabi ng lumang altar ng kanilang monastery. Sa kanyang harapan, 4 na kandila ang nakasindi, puti, pula, bughaw, at itim. Isa-isa niyang binigkas ang mga salitang nakalagay sa aklat na itinatago nila sa loob ng 2 siglo, et aperuit primum sigillum di. At sa eksaktong alas 12 ng gabi sa oras ng Roma, habang ang buong mundo ay nakatuon sa panalangin, nangyari ang hindi maipaliwanag. Ang kalangitan sa ibabaw ng Basilika ng San Pedro ay biglang nabiyak sa gitna. Isang liwanag na hindi kulay puti, hindi rin ginto, kundi kulay na tila pinaghalo-halong dila ng apoy, ang bumagsak mula sa langit at direktang tumama sa tuktok ng simbahan. Tumigil ang oras. Literal. Hindi gumalaw ang mga orasan. Tumigil sa pag-ikot ang mga relo. Ang mga monitor sa mga ospital ay nagyelong lahat sa parehong pattern ng heartbeat. Ang mga satellite ay sabay-sabay na nag-reset. Walang tunog. Walang galaw. Wala ni isang hininga. Isang iglap ng walang hanggan. Pagkatapos ng ilang segundo, bagamat sa pakiramdam ng marami parang isang siglo, bumalik ang lahat. Ngunit hindi na ito ang parehong gabi. Sa Basilika, ang tuktok ng simbahan ay hindi nasira. Walang usok. Walang apoy. Ngunit sa mismong punto ng tama ng kidlat, may bakas na tila paso, hugis krus, na kulay itim ngunit may ningning sa gilid, na parabang nasusulat sa apoy na hindi naglalagablab. Ang mga tao sa plaza ay sabay-sabay na napaluhod. May ilan na umiyak. Ang iba'y napatulala. May ilan na napasigaw. Sa buong mundo, may mga nagising mula sa pagkakatulog, lumuhod ng hindi alam kung bakit, at napadasal ng walang dahilan. Sa isang maliit na bayan sa Africa, isang batang lalaking bulag mula pagkasilang ay biglang nakakita. Ang kanyang unang sinabi, may pinto sa langit. May liwanag sa loob. At may kamay na bumuka sa atin. Sa Chile, isang lumang rebulto ng Santo Nino ang biglang umiyak ng dugo. Ayon sa mga eksperto, hindi gawa-gawa ang substansya. Sa Japan, ang isang non-Catholic na guro ay nawala sa kanyang klase sa gitna ng lektura. Pagkatapos ng 3 oras, natagpuan siya sa isang simbahan, nakaluhod, walang ulirat, ngunit nakangiti. Naglabasan ang mga balita. Ngunit higit sa lahat ng ulat, ang takot na hindi maipaliwanag ang lumaganap. Hindi dahil sa anong halimaw. Hindi dahil sa gyera. Kundi dahil alam ng bawat kaluluwa na ang isang bagay sa langit ay bumukas, at hindi ito isang pangarap. Sa Vatican, si Papa Leo ay tahimik na nagdasal sa loob ng kanyang silid. Sa harap niya, isang makapal na aklat na itinatago sa loob ng mahigit 300 taon. Binuksan niya ito sa pahina na may markang pula. Et cum apparuset sigillum primum, ex equus albus, et quae sedebat super illum, habebat arcum. Ang unang selyo ay nabuksan, bulong niya. Sa silid sa kabilang panig ng palasyo, si General Marino ay nakaupo, pinagmamasdan ang mga ulat na pumapasok. Lahat ng feed ng surveillance ay may isang bagay na tila pare-parehong nakikita, sa isang bahagi ng langit, may liwanag na hugis mata. Hindi malinaw. Hindi tahasan. Ngunit sapat upang magpadala ng kaba sa puso. Tinawagan niya ang kanyang asawa. Ang pananampalataya ay kalasag. Ang tahanan ay altar.
At ang dilim ay apoy ng pagsubok. Sa ilalim ng Roma, sa isang lumang pasilyo, nagtipon ang mga custodes lucis. May hawak silang kandila, rosaryo, at krus. Tumahimik sila. Tumingala. At sabay-sabay nilang sinabi, Fiat voluntas tua. Sa buong mundo, ang araw ay hindi sumikat. At walang sinuman ang nakakaalam kung kailan ito muling darating. Ang gabi ay hindi umusad. Walang paggalaw ng oras, walang pag-ikot ng mundo. Isang madilim na katahimikang hindi mapaliwanag ang lumukob sa daigdig, isang katahimikang tila hindi inimbento ng langit, kundi sinadyang ilatag ng isang kamay na makapangyarihan, upang subukan ang puso ng bawat nilalang. Sa isang lumang bahay sa bayan ng Taranto, Italia, nakaupo si Mateo sa gitna ng sala, kaharap ang maliit na altar na ginawa ng kanyang asawa ilang linggo bago magsimula ang kadiliman. Ang kanilang mga anak, si Luca at si Martina, ay tulog sa tabi ng kandila. Ang kanilang ina, si Chiara, ay mariing nagdarasal ng rosaryo. Pumapatak ang luha mula sa kanyang mga mata habang bawat Hail Mary ay binibigkas na tila huling dasal na. Hindi ko alam kung ilang oras na tayong ganito, bulong ni Mateo. Wala na tayong ibang dapat gawin kundi ito, sagot ni Chiara. Biglang may kumatok sa pinto. Marahan. Sunod-sunod. Tila isang bata. Napalingon silang dalawa. Papa, tinig na mahina ngunit pamilyar. Papa, nandito ako, si Luca ito. Napakunot no si Mateo. Tumingin siya sa anak niyang si Luca, na tulog sa sahig. Muling tumawag ang tinig. Papa, buksan mo ang pinto. Natatakot ako, nin. Tumayo si Mateo, halos hindi na niya narinig ang sarili. Parang hinahatak ng isang alon ang kanyang ulirat. Ang tinig ay eksaktong kapareho ng anak niyang lalaki, ang tono, ang pag-iyak, ang paraan ng pagtawag sa kanya. Mateo, bulong ni Chiara. Huwag mong lapitan ang pinto. Pero naglakad siya. Isang hakbang. Dalawa. Ang kanyang mga mata ay tila nababalutan ng manipis na hamog. Nakita niyang kumikislap ang doorknob, parang may liwanag sa kabila ng kahoy. Luca, tawag niya. Papa, bilisan mo naman. Biglang napahawak sa rosaryo si Chiara at sumigaw, sa ngalan ni Jesus, huwag kang lalapit sa pinto. Tumigil si Mateo. Parang nabasag ang manipis na salamin na bumalot sa kanyang isipan. Napahawak siya sa sentido at napaupo sa sahig. Hindi si Luca yon, bulong niya. Narinig mo yon, di ba? Boses niya talaga eh. Tahimik si Chiara. Umiling siya habang binibigkas ang panalangin kay San Miguel. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan. Sa mga panig ng mundo, nagsimula ng umalingaw-ngaw ang mga tinig sa labas ng mga tahanan. Tinig ng mga ina, ama, anak, asawa, kaibigan, lahat ay tila naghihirap, tumatawag, umiiyak, humihiling ng kaunting habag. Ngunit ang mga tinig ay hindi mula sa mga mahal sa buhay. Hindi sila nabubuhay. Ang mga ito ay sinadyang gayahin ng mga espiritong walang katawan, mga nilalang na nag-aanyaya sa kasinungalingan. Sa isang apartment sa Buenos Aires, binuksan ng matandang si Estela ang kurtina kahit alam niyang bawal. Anak ko yon, sabi niya. Si Miguel yon. Hindi niya alam ang nangyayari. Ngunit sa sandaling inilapit niya ang mukha sa salamin, ang kanyang sigaw ay tumagos sa buong gusali. Ang kanyang katawan ay hindi na gumalaw. Nanatiling nakatayo, nakadikit ang mukha sa bintana, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, ngunit wala ng kaluluwa sa loob. Sa kabilang apartment, ang mga kapitbahay na nakarinig ng sigaw ay nagsimulang manalangin ng mas mariin. Isa sa kanila ay si Padre Julio, isang retiradong pari na bumalik sa pananampalataya ilang buwan bago ang kadiliman. Kinuha niya ang kanyang lumang rosaryo at ibinigay sa batang kasama niya. Alam mo ba kung paano gamitin ito? Opo, sagot ng bata. Tinuruan po ako ni Mama. Magaling, wika ng pari. Ngayon, ito ang sandata natin. Ito ang espada. Hindi tayo lalaban gamit ang suntok kundi dasal. Sa France, isang grupo ng kabataang babae ay nagtipon sa isang atik. Sa gitna nila ay isang altar na yari sa lumang mesa, may kandila sa gitna at imahe ng mahal na ina. Isa-isa silang nagsalita habang nagro-rosaryo. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Tulungan mo po ang nanay ko eh. Patawad po sa lahat ng kasalanan ko eh. Kung ito na po ang wakas, tanggapin niyo po ako eh. At sa labas ng kanilang bahay, may mga aninong gumagalaw. Hindi ito tao. Hindi rin hayop.
Ito'y mga nilalang na walang anyo na naglalakad sa katahimikan. Hindi nila kailangan ng pinto upang makapasok. Ngunit hindi sila makalapit kung may panalangin. Hindi sila makalapit kung may pananampalataya. Sa Roma, narinig mismo ni Papa Leo ang mga tinig sa labas ng bintana ng kanyang silid. Leo'y! Tinig ng isang matandang babae. Leo, anak ko, halikan. Napapikit siya. Hindi na siya nagulat. Kilala niya ang boses. Tinig iyon ng kanyang yumaong ina. Leo, anak, hindi mo ba ako kilala? Tumayo siya, lumapit sa kandila, at sumagot ng may tinig na mapayapa. Alam ko kung sino ka. At alam ko ring hindi ikaw yon. At nagsimula siyang magdasal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng kandila ay lumakas. At sa labas ng kanyang silid, biglang humupa ang mga yabag. Sa isang baryo sa Pilipinas, si Aling Teresa ay hindi na pinatigil ang rosaryo. Sa bawat salin ng misteryo, pinapalitan niya ang intensyon, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kapitbahay, sa mga hindi pa nagsisisi, sa mga tumutulig sa mga nanunuya. Panginoon, huwag niyo pong hayaang may mapahamak. Sa labas ng kanyang bahay, isang boses ng lalaki ang narinig. Inay, si Rico po ito. Tumingin siya sa rosaryo sa kanyang kamay. Tinignan ang langit sa gitna ng dilim. At kung si Rico man talaga yan, alam kong may Diyos na mas makapangyarihan sa iyo. Binuksan niya ang Biblia at binasa ng malakas. Ye, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. At ang boses ay napalitan ng huni ng tila isang hayop na galit, sumisigaw ngunit walang salita. Sa buong mundo, ang pananampalataya ay naging tanggulan. Ang rosaryo ay naging tabak. Ang panalangin ay naging apoy na hindi nakikita ng tao, ngunit sinusunog ang mga espiritu ng kasamaan. Ang mga tahanan na may panalangin ay naging liwanag sa gitna ng walang hanggang gabi. Sa Taranto, si Mateo ay hindi na lumapit sa pinto. Nakatayo siya sa likod ni Chayara, hawak ang kanyang rosaryo, sabay silang nagdarasal. Aba, Ginoong Maria ni. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya natatakot. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa tiwala. Hindi tayo magwawagi sa sarili nating lakas, wika ni Chayara. Magwawagi tayo dahil hindi tayo bumitiw. Sa oras ding yon, sa Vatican, isinulat ni Papa Leo sa kanyang journal. Ang tunay na labanan ay hindi sa pagitan ng tao at demonyo, kundi sa loob ng puso ng bawat isa, kung sino ang pakikinggan niya sa oras ng kadiliman. At ang gabi ay hindi pa tapos. Ngunit sa mga tahanang may panalangin, ang liwanag ay nanatiling buhay. Sa kabila ng kapayapaang matatagpuan sa loob ng ilang mga tahanan, sa labas ay namamayani ang ganap na kaguluhan. Ang mundo ay unti-unting tinatalo ng takot. Sa mga lansangan, wala ng batas. Ang mga lungsod ay naging mga anino ng dati nilang anyo, mga gusaling natatakpan ng usok, mga sasakyang naiwan sa gitna ng kalsada, mga liwanag na hindi na muling sumindi. Ngunit may ilang lugar, mga bahay, na tila naiwang buo, hindi na aaninag ng kadiliman, at lalo pang hindi naaabot ng masama. Ang mga ito ang tinatawag ng ilan na bahay na may liwanag. Sa isang lumang kabahayan sa labas ng Sevilla, Espanya, nakaupo si Padre Toms kasama ang kanyang dalawang pamangkin. Ang bahay ay simple, yari sa bato, may altar na maliit sa sulok. Ngunit sa gitna ng dilim, ito'y tila-tila isang ilaw na hindi gawa ng kandila kundi ng pananampalatayang matagal nang isinabuhay. Sa buong gabi, walang tigil ang pagdarasal ni Padre Toms. Isinakripisyo niya ang pagtulog, pinili niyang bantayan ang gabi hindi bilang pari, kundi bilang bantay panahon. Nang una niyang marinig ang mga tinig sa labas, hindi siya natakot. Alam niyang darating ito. Hindi sila makakapasok, anya sa kanyang pamangkin na nanginginig sa takot. Paano po ninyo nasisiguro? Tanong ng bata. Tumayo si Padre Toms at inilagay ang kanyang kamay sa pinto. Dahil tinawag na namin ang banal na dugo ni Kristo na tumakip sa bahay na ito. At ang mga hindi niya pinayagan, hindi makakatawid. At totoo nga. Sa labas ng kanilang bahay, makikita mo ang liwanag, hindi galing sa apoy, hindi rin mula sa anumang teknolohiya. Isa itong malambot na ningning na parang sinagmula sa loob ng altar, lumalabas at bumabalot sa buong kabahayan. Ang mga nilalang ng kadiliman ay hindi makalapit. Sa halip, sila'y lumalayo, tumatangis, at naglalaho sa usok. Sa Brazil, sa isang bukirin sa Minas Gerais, isang matandang babae na nagngangalang Dona Elza ang nanatiling nakaluhod sa harap ng krus.
Ang kanyang pamilya, 3 anak, 5 apo, 1 manugang, ay nasa paligid niya, lahat nakapaligid sa maliit na altar. Isang kandila ang nakasindi, pero sapat ito upang palamigin ang takot sa kanilang mga dibdib. Doon sa kabilang bahay, bulong ng isa niyang apo, may sumisigaw. Humihingi ng tulong. Wala tayong magagawa kundi ipagdasal sila, sagot ni Elsa. Ang pintuan ng ating bahay ay sarado, hindi sa kahoy, kundi sa grasya. Pagkatapos ay sabay-sabay silang nagrosaryo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. At habang binibigkas nila ang bawat salita, sa labas, may mga nilalang na umaaligid. Para silang usok na may anyo, umaalon sa hangin, pilit sumusungaw sa loob. Ngunit bawat paglapit ay parang pagtama sa pader ng liwanag. Ang mga demonyo ay napapaatras, sumisigaw, at naglalaho sa kawalan. Sa Canada, isang batang babae ang nagngangalang Amli ay tumayo sa gitna ng kanilang sala. Walang pari sa bahay nila, walang nakatatandang gabay. Ang kanyang mga magulang ay wala roon, nasa ibang syudad, stranded. Pero bago sila maghiwalay, ang kanyang ina ay nagsabi ng isang bagay, kapag dumating ang kadiliman, gamitin mo ang rosaryo. Hindi mo kailangan ng malakas na panalangin, kailangan mo lang ng pananalig. Kaya't si Amli ay nanalangin. Sa murang edad na 9 na taon, ang kanyang tinig ay naging tila kampana sa katahimikan ng gabi. Jesus, ako'y nagtitiwala sa iyo. 1. 2. Paulit-ulit. Jesus, ako'y nagtitiwala sa iyo. At sa bawat dasal, ang paligid ng kanilang tahanan ay tila nilalamlam ng liwanag mula sa loob. Kahit ang kanyang aso, si Bruno, na dati takot sa kulog, ay tahimik na umupo sa tabi niya, parang alam niyang ang batang ito ang nagsasalita ng mga salita na pumipigil sa masama. Sa Vatican, si Papa Leo Raciu ay nakatanggap ng mensahe mula sa Dom Ezra, dala ng isang custodes lucis na lumusong sa ilalim ng mga katakom. Amang banal, ani ng sugo, ang mga bahay na nagdarasal ay nagliliwanag. Hindi ito liwanag na natural. Ito ay banal. Nakikita ng mga mata ng espiritu, ngunit hindi ng tao. Ngunit ang mga espiritu ng dilim ay hindi makalapit. Tumango si Papa Leo. Ang banal na dugo ay sumasakop sa kanila. Isang aklat ang binuklat niya, isang lumang kasulatang Latin. Domus me vocabit domus orationis. Ang bahay na ginawang tahanan ng panalangin ay hindi tahanan ng kadiliman. Naglabas siya ng mensahe, huli bago tuluyang tumigil ang komunikasyon. Ang bawat tahanang puno ng panalangin ay magiging ilaw sa kalagitnaan ng gabi. Tumawag sa dugo ni Kristo. Huwag tumigil. Hindi kayo nag-iisa. At sa bawat panig ng mundo, unti-unting lumitaw ang mga bahaging tila na babalot sa kalmado. Sa mga satellite na hindi pa tuluyang bumagsak, isang kakaibang pattern ang naitala, mga piraso ng lupa na tila nagliliwanag mula sa itaas. Parang mapa ng mga ilaw sa gabi, ngunit wala namang kuryente. Sa isang shelter sa South Korea, isang grupo ng mga madre ang hindi huminto sa pag-awit ng Salve Regina. Sa bawat kanta, ang mga espiritu sa labas ay tila hindi makatagal. Ang kanilang tinig, bagamat mahina, ay tila parang trompeta sa harap ng kalaban. Salve Regina, Mater Misericordiae. Sa Africa, sa gitna ng kagubatan, isang tribo na pinangunahan ng isang misyonero ay sama-samang nagdasal. Hindi nila alam ang buong propesya. Hindi nila napanood ang mga babala. Pero isang bagay ang natutunan nila, ang pangalan ni Jesus ay sapat na upang itaboy ang kadiliman. Jesu, Dio moko ziwangui. Paulit-ulit. Hanggang sa ang paligid ng kanilang kubo ay tila naging apoy na hindi sinusunog ang kahoy. Ang mga mata ng demonyo ay nagbago ng direksyon. Sa bahay ni na Mateo at Chayara, ang mga bata ay muling nagising. Ngunit hindi sila umiyak. Nakita nila ang mga magulang nila na nagdarasal at sumama sila. Si Martina, na dati takot sa dilim, ngayon ay may hawak na krus sa kanyang kamay. Hindi ako natatakot, sabi niya. Kasi kasama natin si Jesus. At habang siya'y nakaupo sa lap ni Chayara, ang paligid ng kanilang sala ay biglang naging mainit, hindi sa init ng kandila, kundi sa init ng presensya. Para bang ang Diyos mismo ay nakaupo sa tabi nila. At naramdaman nila ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Sa buong mundo, ang mga bahay na may panalangin ay naging mga tor ng liwanag. Hindi lahat ay malaki. Hindi lahat ay mararangya. Ang ilan ay kubo, ang iba'y silid lamang. Ngunit lahat ng ito ay may isang bagay, pananampalataya. At iyon ang nagtakip sa kanila.
Sa labas, ang kadiliman ay patuloy. Ang mga nilalang ay hindi nawawala. Ngunit hindi na sila makapangyari sa mga may liwanag. Hindi dahil sa kandila, kundi dahil sa panalangin. Hindi dahil sa lakas ng tao, kundi dahil sa awa ng Diyos. At sa gitna ng gabi, habang ang buong daigdig ay nilamon ng kawalan, may mga bahay na parang tala sa itim na kalangitan, nakaukit na mga saksi sa kapangyarihan ng pananampalatayang totoo. Tahimik ang gabi sa monasteryo ni Dom Ezra, isang katahimikan na hindi dulot ng kapayapaan, kundi ng isang napipintong pagputok ng espiritual na bagyo. Sa likod ng mga makakapal na pader ng sinaunang gusali sa Irlanda, habang ang buong mundo ay nilalamon ng kadiliman, ang matandang monghe ay nakaluhod sa harap ng isang lumang krusipiyo, ang kanyang mga palad ay bukas. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, at ang kanyang hininga ay malalim ngunit hindi regular. Sa paligid niya, 4 na kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag. Wala nang iba. Ngunit ang liwanag na iyon ay sapat upang masulyapan ang pagbabalat ng kanyang mga palad, ang pawis sa kanyang noo, at ang panginginig ng kanyang mga labi habang binubulong ang mga salitang Latin na tila nagsisilbing susi sa pagitan ng mundo ng laman at mundo ng espiritu. Domain Jesu Christ, Miserere Nobis ni. Bigla siyang natigilan. Tumigil ang kanyang paghinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging mabigat, parang may pumuno sa silid, hindi malamig, ngunit may bigat na hindi kayang ilarawan. At sa isang iglap, ang katahimikan ay bumulwak patungo sa kanyang kaluluwa. Hindi ito katahimikan ng kawalan. Ito'y katahimikan ng paghahayag. Bumagsak siya patagilid, ngunit hindi siya nawalan ng malay. Sa halip, ang kanyang diwa ay parabang hiniwalay mula sa kanyang katawan. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang daan ng liwanag. Sa magkabilang gilid ng landas ay mga haliging apoy, ngunit hindi ito nakasusunog. Sa dulo, may isang pintuang gawa sa purong liwanag. At narinig niya ang tinig, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob niya mismo. Ezra, ngayon mo na makikita ang hindi nakikita. Ngayon mo na mauunawaan ang katahimikan. Tumindig ang kanyang espiritu at lumakad. Sa bawat hakbang, ang kanyang puso ay tila hinahatak, tila binabalatan, ngunit hindi masakit, isa itong uri ng paglalantad, pag-aalis ng laylayan ng mundo upang matanaw ang walang hanggan. Nang mabuksan niya ang pintuang liwanag, ang kanyang mga mata ay namulat sa isang larawang hindi kayang ipinta ng sinuman. Isang digmaan. Hindi sa lupa. Sa pagitan ng langit at kadiliman. Sa itaas ng mundo, sa mismong gilid ng kalawakan, may isang larangang espiritual na binuksan. Libo-libong mga nilalang ang naroroon, mga anghel na nagliliwanag, bitbit ang espada ng liwanag, at mga nilalang ng kadiliman, may anyong tao, ngunit baluktot, pugot, may mga mata na pula, mga pakpak na parang usok. At sa gitna ng digmaan, may isang malaking trono, natatakpan ng ulap, ngunit mula rito ay dumadaloy ang tunog ng pag-iyak, hindi ng lungkot, kundi ng awa. Panginoon, bulong ni Dom Ezra. Ang digmaan ay matindi. Walang dugo, ngunit ang bawat banggaan ng espada ay nagdudulot ng liwanag o pagguho ng anino. Sa bawat talo ng isang nilalang, may mga bituin sa langit na naglalaho. Sa bawat panalo ng anghel, may mga batang sa lupa ang biglang napapatahimik sa takot at sabay-sabay na nagdadasal. Ang bawat dasal, sabi ng tinig sa loob ni Ezra, ay sandata. Ang bawat pananampalataya, kahit parang alikabok, ay sapat upang mapalakas ang isang anghel. Sa panig ng kadiliman, nakita niya ang mga demonyo na pinakawalan sa mundo, ang mga bumubulong sa mga tao sa labas ng kanilang mga tahanan, ang mga umaakit na boses sa dilim, ang mga halakhak sa likod ng pinto. Isa sa kanila ay may mukha ng isang bata, ngunit may ngipin na parang patalim. Isa pa ay lumilipad na parang paniki, ngunit ang mga mata ay mata ng isang dating tao. Nais sumigaw ni Ezra, ngunit hindi niya magawa. Sa halip, ang kanyang puso ay nagliyab. Isang liwanag ang sumiklab mula sa kanyang espiritu, at bigla siyang nakatayo sa tabi ng isang anghel na may taba. Hindi mo pa oras, sabi ng anghel, ngunit pinahintulutan kang makita ito upang iyong maipahayag. Mabibigyan ba sila ng pag-asa? Tanong ni Ezra. Kung hindi ka babalik, sino ang magsasabi sa kanila ng totoo? At sa isang iglap, binalik siya sa kanyang katawan. Napahinga siya ng malalim. Basang-basa ng pawis ang kanyang suot. Sa paligid niya, ang mga kandila'y patuloy pa ring nasusunog. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, parang may apoy na hindi kayang patayin. Samantala, sa Vatican, si Papa Leo XIII ay patuloy na nagdarasal. Hindi na siya lumalabas. Hindi na rin siya natutulog.
Tanging ang mga tagapag-alaga niya lamang ang nakakakita sa kanyang pangangayayat. Ngunit ang kanyang mata, malinaw, buo, at tila laging tumatanaw sa hindi kayang makita ng iba. Ang kanyang silid ay tila naging luklukan ng isang kalbaryo. Sa harap niya, isang malaking krus, at sa tabi nito'y isang simpleng estatwa ng Birheng Maria. Sa kanyang paligid, mga papel na may sulat kamay, panalangin, babala, at paghahanda. Sa gitna ng gabi, umuungol ang kanyang puso. Panginoon, bulong niya, hayaan mong akuin ko kahit bahagi lamang ng bigat ng mundo. At tila sinagot siya. Sa isang iglap, dumaloy sa kanyang dibdib ang isang sakit, hindi pisikal, kundi espiritual. Parang libo-libong sigaw ng kaluluwa ang biglang tumama sa kanyang puso. Napaluha siya. Napayuko. Ngunit hindi siya bumitaw sa krus. Kung ito ang krus ng panahon namin, anya, pasanin ko. Huwag ninyong pabayaan ang iyong mga anak. Sa buong mundo, may ilang nakakaramdam ng bigat, mga taong biglang napahinto, napadasal, napaluha, kahit hindi nila alam kung bakit. Sa bawat bahay na may panalangin, may katahimikan na tila hinihimas ang puso. Sa bawat lugar na may kadiliman, ang mga nilalang ng dilim ay napapaatras ng hindi maipaliwanag. Ang puso ng katahimikan ay nabuksan. Hindi ito ang wakas. Hindi pa ito ang huling trompeta. Ngunit ito ang paghinto ng lahat ng ingay. Ang saglit na hininga ng langit bago ang huling pag-iyak ng lupa. At sa gitna ng lahat ng ito, may ilang pusong nananatiling gising. Nananalangin. Naghihintay. At handang tumanggap ng ilaw. Ang gabi ay tila hindi na nagtatapos. Isang katahimikan na puno ng hilakbot ang bumalot sa buong mundo, hindi dahil sa kawalan ng tunog, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam ng presensya ng isang kapangyarihang higit pa sa lahat. Sa mga syudad, kung saan ang buhay ay dati walang tigil, mga ilaw, trapiko, ingay ng politika at negosyo, ay naging mga syudad ng anino. Sa New York, ang Times Square na dati pun ng mga billboard, ay isang silid ng kadiliman. Wala ng kuryente. Wala ng mga anunsyo. Ang mga dating nag-uusap tungkol sa stock market ay nagkukubli ngayon sa ilalim ng mesa, hawak ang mga bagay na hindi nila alam kung epektibo, rosaryo, mga sagradong medalya, mga kandilang nabili sa huling minuto sa simbahan. Sa gitna ng kaguluhan, isang live feed mula sa isang underground bunker ng mga leader sa Europa ang muling lumitaw, isang desperate attempt upang ipakita na may kontrol pa ang mga nasa kapangyarihan. Ngunit ang broadcast ay naputol sa gitna ng talumpati ng isang matandang senador na nagsabing, wala tayong dapat ikatakot kundi. At sa gitna ng kanyang salita, isang liwanag ang sumiklab sa likuran niya. Isang aninong parang usok ang lumitaw sa screen. Tila isang nilalang na walang mukha, ngunit may mga mata, mga matang mapupula. Isang sigaw ang narinig mula sa likod ng kamera. Pagkatapos, wala na. Naputol ang lahat. Ang feed ay naging itim. Sa Roma, si General Marino ay nakatayo sa loob ng isang command center sa loob ng Vatican na ngayon ay walang silbi. Ang lahat ng komunikasyon ay patay. Ang mga satellite uplinks ay hindi na gumagana. Kahit ang mga panloob na linya ng radio ay hindi na makuha ang kahit anong senyas. Walang natitirang protocol, anya sa sarili, tinapik ang kanyang baril. Walang sistema. Walang kalaban. Paano kalalaban sa isang bagay na hindi mo makita? Pumasok ang isa sa kanyang mga sundalo, si Tenente Rixie. Sir, anya, may nakita kaming grupo ng mga nilalang sa labas ng mga pader. Hindi sila mga tao. Hindi rin sila hayop. Parang usok pero gumagalaw. May gumamit ba ng armas? Tanong ni Marino. Sir, sagot ni Rixie, nanginginig. Pero dumaan lang sa kanila ang bala. Tahimik si Marino. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba niya ang kanyang baril. Tinanggal ang magazine. Inilagay sa mesa. Tumitig sa krusipihong nakabitin sa dingding. Atin-atin lang, Rixie, anya, mukhang panahong panalangin na ang natitirang sandata. Hindi nakasagot si Rixie, pero nakita ni Marino sa kanyang mga mata ang parehong takot at pagkakabasag ng pagmamataas. Kinaumagahan, bagamat hindi mo ito masasabi dahil walang liwanag, isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa harap ng isang cathedral sa Paris. Karamihan sa kanila ay dating hindi naniniwala. Isang news anchor, isang artista, isang motivational speaker. Lahat sila ay may isang bagay sa mata, pagsisisi. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, isang kilalang influencer, si Marco Leclerc, na siyang nanguna sa pagtutuligsa sa mga babala ng Papa,
ay nag-record pa ng isang video gamit ang kanyang cellphone na may natitirang baterya. Mga kababayan, ani Marco, habang hawak ang kanyang alak, huwag kayong magpauto. Lahat ito ay fear-mongering. Hindi ito apokalipsis. Ito ay science fiction ng mga relihiyoso. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita, nang may tumindig mula sa kanyang likuran, isang aninong may hugis tao, ngunit walang mukha. Tumigil siya. Napatingin. Ang kanyang cellphone ay nahulog. Ang huling narinig sa kanyang feed, isang hininga na parang galing sa kailaliman. Ang kanyang katahimikan ang naging panapos ng kanyang panliliba. Balik sa Vatican, si General Marino ay lumakad patungo sa kapilya. Wala sa protocol. Wala sa utos. Basta tumayo siya, iniwan ang kanyang post at dumiretso sa harap ng altar. Sa una, nakatayo siya. Matigas. Mapagmatsyag. Ngunit nang makita niya ang krus, tila may bumagsak sa kanyang puso. Bigla siyang lumuhod. Hindi dahil sa utos. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil, sa wakas, alam niya, hindi na sapat ang armas. Hindi na sapat ang lakas. Hindi na sapat ang kaalaman. Kung totoo ka, bulong niya, ito na ang oras. Kung naririnig mo ako, gawin mo akong isa sa iyong mga sundalo. Hindi sa pamamagitan ng baril, kundi ng pananampalataya. Sa parehong oras, sa isang baryo sa Pilipinas, isang matandang babae ang nagdarasal ng rosaryo. Sa paligid niya, 7 apo, nakapalibot, nakatitig sa kandila. Sa labas, may mga tinig, boses ng mga kamag-anak na matagal nang patay. Ngunit hindi siya natinag. Huwag kayong makikinig, anya sa mga bata. Manalangin lang kayo. Huwag kayong tumingin sa bintana. Ang demonyo ay hindi makapasok sa tahanan ng may pananampalataya. At nang lumagpas ang tinig, ang kanilang kandila ay biglang nagliwanag ng mas maliwanag, at ang buong bahay ay nabalot ng liwanag na hindi galing sa apoy. Isang uri ng liwanag na hindi nasusukat sa lakas, kundi sa dalisay na intensyon ng panalangin. Balik sa lungsod, unti-unting nagkakaroon ng balita na maraming pinuno ang nawawala. Ang mga boardroom ay walang laman. Ang mga opisina ng pamahalaan ay tinablan ng katahimikan. Ang mga tinig ng katiwalian, ng kasinungalingan, ng yabang, unti-unting nanahimik. Hindi dahil sila'y pinatahimik ng tao, kundi ng isang lakas na hindi nila maintindihan. Ang mga taong tumatawa noon ay wala ng tinig ngayon. Ang mga tumutulig sa noon ay hindi na matagpuan. At sa bawat panig ng mundo, ang mga natitirang buhay ay walang masambit kundi panalangin. Hindi ito pagtatapos ng mundo. Ngunit ito'y wakas ng pagmamataas. Simula ng pagbalik sa pagkilala na ang tao ay alabok lamang. At ang tunay na kaligtasan ay hindi nagmumula sa yaman, kapangyarihan, o katanyagan, kundi sa pananalig na kahit sa kadiliman, may Diyos na nagbabantay. Sa gabi ring iyon, sa loob ng kanyang silid, si Papa Leo Racio ay muling bumangon mula sa dasal. Tumingin siya sa langit, kahit hindi niya ito makita, at binigkas ang isang linya mula sa salmo. Ang Panginoon ang aking ilaw at kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Sa labas ng bintana, sa gitna ng dilim, may sumiklab na isang liwanag, parang bituin, ngunit mas malapit, mas personal. At sa ilang tahanan sa buong mundo, ang parehong liwanag ay nakita. Ang mga tumatawa ay tumigil. Ang mga nanalangin ay nagniningning. Walang orasan ang gumagana. Walang sinag ng araw na nagsasabing umaga na. Ngunit sa loob ng mga tahanang nakapaloob sa panalangin, tila isang panibagong liwanag ang unti-unting sumisilang, hindi mula sa apoy, kundi mula sa musika. Sa isang maliit na bahay sa sulok ng Siena, Italia, isang batang babae na ang pangalan ay Lucia, 7 taong gulang, ang nagising mula sa mahimbing na tulog. Wala siyang nadinig kundi ang malamig na paghinga ng gabi, ang bulong ng rosaryo mula sa kanyang ina, at ang mahihinang hikbi ng mga kapatid niyang natutulog sa kutson. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, isang kakaibang init ang gumapang, at ang kanyang labi ay kusang gumalaw. Nag-umpisa siyang umawit. Walang nagsabi sa kanya. Walang nagturo. Ngunit ang kanyang tinig ay malinaw, dalisay, at may melodya na tila hango sa langit mismo. Ave Marian. Ang kanyang ina, si Clara, ay napatingin mula sa sulok ng silid kung saan siya nakaluhod. Lucia, bulong niya. Ngunit si Lucia ay nakapikit. Nakataas ang mukha. Parang nasa ibang lugar ang kanyang isip. Patuloy siya. At saka nagsalita si Lucia, hindi na umaawit, kundi tila isang pagbigkas.
Ang kanyang tinig ay hindi sa isang batang 7 taong gulang. Ito'y puno ng otoridad na parang may ibang nagsasalita sa pamamagitan niya. Darating ang liwanag sa mga pusong dalisay, sabi niya. At ang mga umaawit ay magpapalayas ng kadiliman. Sa gitna ng lagim, ang awit ng inosente ay magiging espada ng mga anghel. Napaluha si Clara. Niyakap niya ang anak, ngunit hindi ito tumigil. Mula sa kalsada, narinig nila ang mga tinig sa labas, mga sigaw, mga boses na hindi dapat pakinggan. Ngunit habang si Lucia ay nagpatuloy sa awit, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Ang kandila ay mas lalong nagniningning. Sa buong mundo, parang may isang senyales na dumaan sa mga batang inosente. Sa Bogota, Colombia, isang batang lalaking may Down syndrome ay biglang tumayo at nagsimulang umawit ng Sanctus. Ang kanyang mga magulang, na halos mawalan na ng pag-asa, ay nagyakapan sa gitna ng awit ng kanilang anak. Sa Tokyo, isang batang babae na dating pipi ay nagsalita sa unang pagkakataon, umaawit ng isang awit ng pagsamba habang ang kanyang lola ay nananalangin sa tabi niya. Ang mga bata, sa kanilang pagiging walang muwang, ay naging mga propeta. Ang kanilang mga tinig ay naging tinig ng mga anghel sa lupa. At sa loob ng Vatican, narinig ni Papa Leo XVI ang mga awit mula sa bintana ng kanyang silid. Mahina. Malayo. Ngunit malinaw. Hindi ito kanta ng simbahan. Hindi ito awit ng mga chore. Ito ay kantang ipinanganak sa mga puso ng mga bata. Tinawag niya si Dom Ezra, na ngayon ay nakaupo malapit sa altar, at tila laging nasa isang uri ng katahimikan ng mistiko. Ezra, Anya, naririnig mo ba? Tumango si Dom Ezra. Hindi ito musika lamang, Ama, Anya. Ito ay panawagan. Isang himig na binigkas na sa kalangitan noon pa man, ngunit ngayon lang muling narinig sa lupa. Si General Marino, na nasa gilid ng kwarto, ay pinanood silang dalawa, ang kanyang puso ay parang binabanlian ng isang damdaming matagal nang natutulog, pananampalataya. Lumapit siya sa bintana. Tumingin. Sa dilim ng lansangan, may isang maliit na grupo ng mga bata, mga ulila, ayon sa balita, na nakaupo sa gilid ng kalsada, magkahawak kamay, at umaawit. Walang ilaw. Walang init. Pero ang kanilang mga tinig ay nagniningas. Bakit hindi sila ginagalaw? Tanong ni Marino, tinutukoy ang presensya ng mga nilalang na kadalasang gumagala sa gabi. Dom Ezra ang sumagot, nakatingin sa malayo. Sapagkat hindi nila kayang hawakan ang kadalisayan. Ang awit ng mga bata ay tulad ng espada na walang patalim, hindi pumapatay, pero nagpapalayas. At sa mga lugar kung saan dati may tensyon, takot at kasamaan, biglang umusbong ang mga mumunting himig ng mga bata, mga awit ng pag-asa. Sa isang tahanan sa Quezon City, ang isang batang nagngangalang Elijah ay bumangon mula sa kanyang kama. May lagnat siya noong mga nakaraang araw at hindi makagalaw. Ngunit ngayon, tumayo siya, humawak sa kamay ng kanyang ama, at buong tapang na umawit ng "I-Ama namin." Ang kanyang kapatid ay sumali. Hanggang sa ang buong pamilya ay sumabay. Sa bawat pagsabay, ang paligid nila ay tila lumiwanag. Ang mga demonyong nakapalibot sa labas ay umatras. At sa pader ng bahay, nakita ng mga magulang ang isang anyo, isang anino ng krus, hindi mula sa kandila, kundi parang nakaukit sa mismong hangin. At si Lucia, na patuloy sa kanyang awit, ay muling nagsalita. Ang musika ay magiging sandata. Ang dalangin ng mga bata ay magiging pintuan ng bagong langit. Huwag ninyong pigilan ang kanilang awit, sapagkat mula sa kanilang mga labi, ang liwanag ay lalaya. At biglang bumalik siya sa kanyang ulirat. Napatingin siya sa kanyang ina, walang ideya sa kanyang sinabi. Mama, natutulog ba ako? Tanong niya. Napaluha si Clara at hinalikan ang kanyang noo. Hindi, anak. Gising kang gising. At ang langit ay nakikinig sa'yo. Habang ang gabi ay tila lalong humahaba, ang mga bahay na may mga batang umaawit ay nagiging tila mga ilawan sa gitna ng dilim. Ang kanilang mga tinig ay naglalakbay sa hangin, humahampas sa mga demonyong nagsusumubok pumasok. Maging ang mga alagang hayop sa mga tahanan na ito ay naging tahimik, parang naaaliw din sa musika. Sa isang sandali, si Papa Leo XVI ay lumuhod sa gitna ng kanyang kapilya, tinataas ang kanyang mga kamay. Panginoon, Anya, kung ang mga musmos ang gagamitin mong hukbo, kami sumusunod. At sa kalangitan, kahit walang araw, kahit walang bituin, may isang sinag, manipis ngunit puro na dumaan. Hindi ito nakita ng mata ng tao, ngunit naramdaman ng puso ng bawat batang umaawit.
At sa puso ni Lucia, sa kanyang huling awit bago siya matulog muli, ay isang pangungusap na halos hindi marinig, ngunit sinulat sa hangin. Sa musika ng inosente, ang langit ay bumababa sa lupa. Sa pinakamalalim na silid ng Vatikano, sa likod ng mga makakapal na pader ng silence at panalangin, ay naroon si Papa Leo Rasie. Hindi na siya bumababa sa mga pampublikong kapilya. Hindi na siya nakikihalubilo sa mga obispo, ni hindi na sumasagot sa mga mensahe ng mga natitirang leader ng mundo. Sa loob ng 3 araw ng kadiliman, naging tahimik siyang tagapamagitan, isang pastol na nakaluhod habang ang kanyang kawan ay nilalamon ng unos. Sa kanyang selda ng panalangin, wala nang matitining na tunog. Wala nang mga palad na sumasabay sa pagsamba. Tanging ang tunog ng kanyang hininga, ng kanyang pagluha, at ng matagal na katahimikan ng Diyos. Ang kanyang silid ay wala nang iba kundi isang krusipihong kahoy sa dingding, isang mesa na may Biblia, ilang kandila, at isang malamig na sahig na bato kung saan siya nananalangin magdamag. Noong gabing iyon, kung gabi pa rin ang tawag, si Leo Rasie ay lumuhod sa harap ng krus. Hindi para magsalita, kundi para lang makinig. Ngunit walang tinig. Walang bulong. Kahit ang kanyang puso ay tila natuyot sa dami ng dasal. Panginoon, anya, kung sakaling may natitira pang lakas sa akin, kunin mo ito kung kinakailangan. Ngunit huwag mo akong iwan sa katahimikang ito. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng bawat kaluluwang humihingi ng gabay. Sa bawat bahay na umaawit, sa bawat bata na humahawak sa rosaryo, sa bawat ama na yakap ang kanyang pamilya, habang nanginginig, naroon ang kanyang puso. Ang daigdig ay umiiyak, anya, at ako'y walang maisagot kundi luha. Isang pag-iyak na walang sigaw. Isang pagtangis na walang gulo. Tahimik. Mabigat. Malalim. At doon niya nadama ang tinatawag na gabi ng kaluluwa. Ang yugto kung saan ang isang espiritual na leader ay hindi na inaaliw ng langit upang malaman niya kung anong klaseng pananampalataya ang tunay na tapat kahit walang sagot. Sa labas ng kanyang silid, si Dom Ezra ay nakatayo sa tahimik na pagbabantay. Ramdam niya ang bigat sa hangin kahit hindi niya ito makita. Alam niyang ang Santo Papa ay dumadaan sa huling yugto ng kanyang sariling pagsubok. Sa loob, patuloy ang luha ng ama ng simbahan. Hanggang biglang may lumitaw sa kanyang harapan, hindi sa kanyang mata, kundi sa kanyang puso. Isang presensya. Malumanay. Maamo. Hindi nakasisilaw, ngunit nagniningning. Isang babae. Nakasuot ng puting belo, may bughaw na sintas, at may mga matang puno ng awa. Maria, bulong niya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kadiliman, ang kanyang puso ay naliwanagan. Hindi isang liwanag na panlabas, kundi isang ilaw na tumagos sa kanyang loob, tulad ng isang ina na yumakap sa kanyang anak sa gitna ng bagyo. Anak, ani Maria, ang mga luha mo ay hindi nababaliwala. Ang mga ito ay nagiging rosa sa harap ng trono ng aking anak. Tumulo muli ang luha ni Leo Rasie, ngunit ngayon, hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa, kundi luha ng kagaanan. Bakit ako? Tanong niya. Bakit ako ang pinili upang makita ang mga huling araw? Dahil hindi ka titigil sa panalangin, sagot ni Maria. Dahil sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng panlilibak, sa kabila ng katahimikan ng langit, patuloy kang tumatawag. At iyon ang tanging hinihintay ng Diyos. At tila isang lambong ang bumalot sa kanya, malamig ngunit aliwalas, parang ang pagod ng kanyang kaluluwa ay inalis. Ang sangkatauhan ay tinatanggalan ng balat, sabi ni Maria. Parang trigo na pinipiga upang alisin ang ipa. Ang alikabok ay ibubuga ng hangin. Ngunit ang butil na totoo ay mananatili. Lumuhod si Leo Rasie sa paanan ng imaheng ito. Ano ang magagawa ko pa? Tanong niya. Panatilihin mo silang gising, sagot niya. Ipagpatuloy ang iyong panalangin. Sapagkat bawat dasal mo ay parang langis sa lamparan ng mga bahay na nananalig. Ang liwanag nila ay hindi galing sa kandila, kundi sa iyong patuloy na pakikiisa. At bigla ang presensya ay nawala. Walang usok. Walang liwanag. Ngunit ang silid ay tila napuno ng isang amoy, halimuyak ng mga rosas. Huminga ng malalim ang papa, at sa unang pagkakataon, nakangiti siya habang umiiyak. Tumayo siya, mabagal, parang isang matandang sugatan ngunit buhi. Lumakad siya patungo sa altar. At sa kanyang mga kamay, isinulat niya sa kanyang lumang journal. Ang sangkatauhan ay pinipigaan, ngunit hindi pinababayaan. Ang krus ay mabigat, ngunit ang kaligtasan ay narito na.
Hindi lahat ay mamamalagi, ngunit ang mga magtitiyaga ay makakakita ng bagong umaga. Sa buong gabi, ipinagpatuloy niya ang kanyang panalangin. Hindi na para lamang sa mundo, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa, upang huwag siyang madaig ng pagod. At sa bawat bulong niya ng Jesus, inilalagak ko sa iyo ang lahat, ay parang tumutugon ang hangin ng naririnig ko. Sa labas, si Dom Ezra ay lumuhod na rin. Walang sinabi ang Papa. Ngunit alam niya na ang gabi ng kaluluwa ay tapos na. At ngayon, ang mga panalangin ay parang kanyon sa kaharian ng kadiliman. Habang ang mundo ay nagpapatuloy sa kanyang pagsubok, ang puso ng simbahan, ang kanyang ama, ay muling tumibok. At ang mga luha ng Papa ay naging hudyat na kahit ang pinakamalakas ay kailangang umiyak, ngunit hindi kailanman bibitaw. Tahimik ang mundo. Hindi tahimik na mapayapa, kundi tahimik na parang ang lahat ng tunog ay nilamon ng isang kalaliman. Ang mga orasan ay wala ng saysay. Walang liwanag na sumisilip mula sa langit, walang tunog ng mga ibon, ni kahit ang huni ng hangin. Sa loob ng mga tahanan, ang mga kandilang pinagpala ang tanging nagbibigay ng liwanag. At maging ang liwanag na iyon ay tila unti-unting pinipilit ng kadiliman na takpan. Ang mga pamilya ay pagod na. Ang mga mata ay nanlilimahid sa luha, ang mga tuhod ay sugatan sa paulit-ulit na pagluhod, at ang mga labi ay tuyong-tuyo na sa dami ng rosaryong binigkas. Sa ikatlong araw ng kadiliman, wala ng lakas ang karamihan. Sa isang lumang bahay sa São Paulo, si Lucia ay nakahandusay sa lapag, pagod na pagod. Katabi niya ang ina, si Clara, na patuloy ang pagdarasal kahit nanginginig na ang mga kamay. Hindi ko na kaya, mama, mahina niyang bulong. Ang ina ay pinilit mumiti. Konti na lang, anak. Nandito lang si Jesus. Kahit di natin siya makita. Ngunit kahit sa pananalig ni Clara, may bahid ng panghihina. Sa bawat tiklop ng oras, tila lumalalim ang katahimikan ng Diyos. Walang sagot. Walang palatandaan kung kailan ito matatapos. Marami na ang nawalan ng pag-asa. Marami na ang nahulog sa tukso ng pagdungaw. Marami na ang hindi na nakayanan ang bigat ng takot. Sa loob ng Vatican, si Papa Leo XIV ay nakaluhod pa rin. Sa kanyang paligid ay mga kandilang halos maubos na. Ngunit sa kanyang mata may liwanag. Hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa tiwala. Ang kanyang panalangin ay hindi na mahaba. Isa na lang ang paulit-ulit. Panginoon, huwag mo silang pabayaan. At doon, sa sandaling iyon, sa gitna ng pagod, sa gitna ng katahimikan, may sumiklab. Isang apoy. Hindi galing sa kandila. Isang misteryosong liwanag na tila bumaba mula sa langit mismo. Sa bawat bahay na may altar ng panalangin, biglang nagliyab ang sentro ng krus. Hindi isang apoy na nasusunog, kundi isang liwanag na tumatagos sa buong silid. Mapula, parang apoy. Maputi, parang ulap. At may halimuyak, amoy ng insenso, ng rosas, ng isang presensyang banal. Ang mga batang nakatulog ay biglang nagising. Si Lucia ay tumayo na parang walang pagod. At sabay-sabay silang umawit. Santos! Santos! Santos Dominus Deus Sabaoth. Ang tinig ng mga bata ay hindi na tila galing sa kanila lamang. Parang may libu-libong anghel na umaawit kasabay nila. Sa bawat tahanang may panalangin, nagsimulang gumalaw ang mga dingding, hindi sa takot, kundi sa isang enerhiyang hindi kayang ipaliwanag. Sa labas, sa lansangan, gumapang ang pinakamalakas na presensyang demonyo. Isang anino na mas malaki sa simbahan. Ang anyo nito ay hindi tiyak, minsan mukhang hayop, minsan tao, minsan apoy na itim. Ito ang lider ng hukbo ng kadiliman. At sa ikatlong gabi, ito ang huling tangka, pasukin ang mga bahay ng panalangin. Buksan ninyo, ungol nito, na parang milyong tinig sa isang bibig. Mga anak ninyo ay hinihintay sa labas. Asawa ninyo ay umiiyak sa dilim. Lumabas kayo. Sa isang tahanan sa Krakow, ang mga pader ay nagsimulang magkulay-abo. Ang liwanag ng kandila ay tila kinain ng usok. Ngunit bago pa man makapasok ang anino, ang batang lalaki na si Thomas, 5 taong gulang, ay tumayo sa gitna ng sala, nakataas ang rosaryo. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. At biglang nagliyab ang krus sa altar. Ang anino ay napaatras. Ang sigaw nito ay parang lindol, pero hindi na ito makalapit. Isa pang bahay. Isa pang bata. Isa pang awit. At ang demonyo ay nadudurog, hindi ng espada,
kundi ng pananalig ng mga batang walang takot, sapagkat hindi sila umaasa sa sarili, kundi sa Diyos. Sa Vatican, si Papa Leo XIII ay biglang napatingin sa langit. May nakita siyang sinag, isang linyang tila pumuputol sa langit at lupa. At narinig niya sa loob ng kanyang puso. Ngayon ay tapos na ang pagsubok. Ang mga tumagal ay akin. Ang mga nagpabanal ay babangon. Ang araw ay malapit na. Ngunit bago tuluyang umalis ang kadiliman, ang pinakamalakas na hiyaw ay narinig ng buong mundo. Isang ungol. Isang sigaw ng pagkatalo. Ang huling pagsubok ay tapos na. At sa bawat tahanang nanalangin, ang liwanag sa altar ay hindi pa rin nawawala. Patuloy itong nagniningning. At ang mga bata ay patuloy sa awit. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tabumpay. Gloria in excelsis Deo. Tahimik ang mundo sa sandaling iyon. Isang uri ng katahimikan na hindi dala ng takot, kundi ng paghanga. Isang uri ng paghina ng lupa matapos ang isang matagal at mapanirang bagyo. Sa bawat tahanang nanatiling bukas sa pananampalataya, sa bawat altar na binantayan ng panalangin, ay naramdaman ang isang kakaibang pag-uga. Hindi lindol, kundi parang ang mismong kalikasan ay humihinga muli. At saka ito nangyari. Walang babala. Walang tunog. Isang liwanag unti-unti, ngunit malalim. Sa bawat sulok ng mundo, sa parehong oras, isang sinag ang tumagos sa langit, tila nagbubukas ng kurtina mula sa kadiliman ng 3 araw. Ang sinag ay hindi dilaw. Hindi puti. Ito ay isang ginintuang liwanag, punong-puno ng mga kulay na hindi pa naririnig sa wikang ng tao. Parang bawat kulay ay may damdaming dala, kapayapaan, pag-asa, pagbabalik, pananampalataya, pasasalamat. Si Lucia, sa maliit nilang tahanan, ay unang bumangon. Hindi siya tumakbo palabas. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng altar, habang ang mga mata ay nanlilisik sa liwanag na pumapasok mula sa siwang ng bintana. Bumalik na ang araw, bulong niya, ngunit ito'y higit pa sa araw. Sa Vatican, si Papa Leo XIII ay tahimik pa ring nakaluhod. Ngunit nang maramdaman niya ang sinag sa kanyang mukha, ibinuka niya ang mga mata. At ang matandang katawan ay tila pinuspos ng bagong lakas. Tumayo siya, lumakad papunta sa bintana ng kanyang silid, at sa kauna-unahang pagkakataon mula sa kanyang pagkahirang bilang papa, nakita niya ang tunay na liwanag ng langit, hindi ng araw, kundi ng Diyos. Bumukas ang kanyang labi sa isang awit, hindi nakasulat, hindi narinig dati, kundi isinilang sa kanyang puso. Benedictus quae venit in nomen Domini. At mula sa kanyang bibig, lumipad ang mga salita papunta sa hangin, at sinambot ito ng libu-libong boses mula sa buong mundo. Isa-isang bumukas ang mga pinto ng mga tahanang nanalangin. Hindi agad sila lumabas. Sa halip, isa-isa, dahan-dahan, lumuhod ang mga pamilya sa pintuan, hinarap ang liwanag, at sabay-sabay na umiyak. Hindi sa takot. Hindi sa sakit. Kundi sa ginhawa na sa wakas, natapos na ang gabi. Salamat, Panginoon, paulit-ulit nilang bulong. Salamat, Te. Ang mga bata ay unang tumayo. Sila ang unang humakbang sa labas. Si Tomas sa Poland, si Lucia sa Brazil, si Miguel sa Pilipinas, bawat isa ay tila itinulak ng liwanag upang muling pagyamanin ang mundo. At ang kanilang unang reaksyon? Ang bango, sigaw ni Lucia. Ang hangin ay hindi na gaya ng dati. Wala na ang amoy ng usok, ng kemikal, ng lungsod. Ang hangin ay parang halimuyak ng isang hardin na hindi pa naririnig. May halong insenso, rosas, kahoy, tubig, ngunit higit pa. Parang ang langit mismo ay bumaba upang yakapin ang mundo. Ang mga puno na tuyo ay biglang namulaklak. Ang mga damo ay muling sumibol sa mga basag na bangketa. Ang mga ibon ay muling bumalik at ang kanilang kanta ay hindi na katulad ng dati. Parang may alam silang lihim ng langit at gusto nila itong ibahagi sa mundo. Ang mga simbahan ay muling binuksan. Ngunit wala ng mikropono. Wala ng kamera. Wala ng pagkamundo. Tanging panalangin, luha, at awit. Ang mga lungsod ay tila binawasan. Ang mga gusaling dating imposibleng tibagin ay parang pinadapa ng isang hininga. Mga tore ng kayabangan, ng kasakiman, ng pagmamataas, wala na. Ang natira lamang ay ang pundasyon. At sa mga pundasyong iyon, muling tatayo ang tao, hindi para magmalaki, kundi para magsilbi. Wala nang tunog ng trapiko. Wala nang yabag ng politika. Wala nang palakpakan ng entablado. Ang natira lamang ay mga pamilyang naglalakad ng magkahawak kamay, pabalik sa isa't isa.
Ang mga lalaking dating hindi umiiyak, ngayon ay humahagulhol sa pasasalamat. Ang mga ina ay yumayakap sa kanilang anak na parang unang beses nila itong makita. At saan-saan naririnig ang isang awit. Ama namin na sumalangit ka, sambahin ang ngalan moin. Dahan-dahan, nagsimula ang mga tao na magtipon. Hindi para magmartsa. Hindi para mag-alsa. Kundi para magdasal. Ang mga komunidad na minsang watak-watak, ngayon ay parang isang katawan, isang espiritu, isang layunin, pasalamatan ang Diyos at muling itayo ang mundong nalinis. Si General Marino, na 3 araw na hindi nakapagsalita, ay lumabas mula sa Vatican. Sa unang pagkakataon, wala siyang suot na uniforme. Tanging isang rosaryo sa kanyang leeg. Lumuhod siya sa harap ng liwanag. At napatingin siya sa langit. Hindi ko kayo kilala noon, anya. Pero ngayon, hindi na ako bibitiw. Sa tabi niya, si Dom Ezra ay nakatingala rin. At sa kanyang mata, nakita niya ang susunod na kabanata, hindi na ng kadiliman, kundi ng pag-asa. Ang mga bundok ay nanatili, ngunit parang yumuko. Ang mga dagat ay naging tahimik. Ang mga ilog ay luminaw na parang salamin. At sa gitna ng lahat, isang tinig mula sa kalangitan ay tila bulong na narinig ng bawat puso. Ito na ang simula. Ako'y narito. Lahat ay aking binago. Muli siyang lumakad sa harap ng mga tao. Hindi bilang isang hari, ni isang pinuno ng makapangyarihang institusyon, kundi bilang isang ama, isang pastol na muling lumitaw pagkatapos ng bagyo upang hanapin ang kanyang mga tupa. Si Papa Leo Racie, ang Papa ng Kadiliman, ngayon ay naging Papa ng bagong umaga. Sa kanyang mukha, hindi mo na mababanaag ang bigat ng paghihirap na dumaan. Ang mga mata niya ay puno ng liwanag, at ang kanyang mga hakbang ay parang alon ng kapayapaan sa lupaing sugatan. Wala na ang lumang mundo. At siya, na sumalo ng sakit ng sangkatauhan sa panalangin, ay ngayoy naging tagapagpahayag ng bagong simula. Sa gitna ng nasirang plaza ng San Pedro, kung saan ang mga marmol ay bitak-bitak at ang mga rebulto ay nakahandusay sa lupa, bumuo ng bilog ang mga tao, mga pamilyang nakaligtas, mga bata, matatanda, sundalo, monghe, at dating hindi naniniwala. Tahimik silang nakikinig habang si Papa Leo ay tumayo sa gitna nila. Walang mikropono. Walang kamera. Tanging ang hangin ng Diyos ang nagdala ng kanyang tinig sa bawat tainga. Mga anak, anya, huwag ninyong hanapin ang luma. Ang mga tao ay napatingin sa kanya, gulat sa unang mga salita. Wala nang babalikan. Ang normal na inyong kilala ay sinunog sa apoy ng paglilinis. Ang sistemang iniyuko ang tao sa kasakiman, ang ingay na pumipigil sa panalangin, ang yaman na sumupil sa awa, lahat yon ay tinapos na ng Diyos. Tumigil siya sandali. Nilingon ang mga bata na nakaupo sa mga yapak ng sirang obelisk sa gitna ng plaza. Ngayon, dagdag niya, ang mundo ay nasa inyong mga kamay. At ang mga kamay na yan ay hindi dapat marumihan ng mga dating kasalanan. Walang umiiyak. Tila ang bawat isa ay inaabsorb ang kanyang sinasabi hindi sa isip, kundi sa kaluluwa. Hindi tayo dapat bumalik sa mga lungsod ng kayabangan, sa mga templo ng ego, sa mga sistema ng pagtatangi. Sa halip, tayo'y bumuo ng mga komunidad, maliliit, payak, ngunit puspos ng pananampalataya. Magsimula kayo sa inyong mga tahanan. Gawing altar ang hapagkainan. Gawing simbahan ang sala. Gawing santuwaryo ang inyong mga hardin. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit parang ang buong mundo ay tumigil upang makinig. Hindi ako magtatagal. Ang aking panahon bilang tagapamagitan ay magtatapos na. Ngunit bago ako lumisan, hayaan ninyong itanim ko ang katotohanan ito, lahat ng sugat na naranasan nyo sa kadiliman, lahat ng takot, lahat ng luha, lahat ng pagkamatay ay hindi nasumpa. Sila ay mga alaala ng biyaya. Napayuko ang marami. Ang iba ay lumuhod. Ang mga pilat ng lupa ay hindi dapat pagtakpan. Ang mga bitak sa inyong mga tahanan ay huwag ninyong palitada. Hayaan ninyong magsilbi silang paalala kung paanong binago kayo ng Diyos. Huwag ninyong ikahiya ang inyong mga kahinaan. Sa mga yon, sumiklab ang apoy ng pananampalataya. Mula sa kanyang balikat, ibinaba niya ang kanyang kapa at inilatag sa lupa. Ngayon, isinusuko ko ang lahat ng simbolo ng kapangyarihan. Ako'y hindi na papa. Ako'y inyong kapatid. Lumapit sa kanya si Dom Ezra, ngayon ay mas mahina na rin. Ang kanyang mga mata ay tila naliliwanagan pa rin ng mga bisyon, ngunit ang kanyang tinig ay marupok. Ngunit ama, anya, sino ang mamumuno sa bagong mundo?
Ngumiti si Papa Leo at itinuro ang mga bata. Ang mga hindi natutong manira kundi umibig. Ang mga nanalangin ng hindi iniintindi ang takot. Ang mga umawit sa gitna ng kadiliman. Si Lucia, si Tomas, si Miguel, at daan-daang iba pa ay lumapit sa harap. Hindi sila pinilit. Hindi sila inutosan. Parang may humatak sa kanila mula sa loob, ang parehong puwersang nagpataas ng liwanag sa mga altar sa gitna ng gabi. At sa kanilang mga kamay, dagdag ni Leo, ay ilalagay ng Diyos ang bagong sibilisasyon. Hindi batay sa teknolohiya, kundi sa biyaya. Hindi sa bilis, kundi sa pakikinig. Hindi sa dami, kundi sa lalim. Nagsimulang umawit ang mga tao. Walang pumagitna upang mamuno. Isa-isang tinig na nagbuklod sa himig na kilala na nila, mula pa noong una, mula pa sa mga dasal sa dilim. Diyos ay pag-ibig. Ang hangin ay sumabay. Ang mga dahon ay sumayaw. Ang mga ibon ay dumapo sa mga guho ng basilika at umawit din. Nang huminto ang kanta, nagpatuloy si Papa Leo. Pangako ng Diyos, hindi na niya muling wawasakin ang mundo, ngunit babaguhin niya ito, paulit-ulit, hanggang sa ang lahat ay maging kanya. At sa pagbabagong ito, tayo ay tinawag na hindi tagamasid, kundi tagapagdala. Lumapit ang isang matandang babae, may dalang tinapay. Hindi po ako marunong mangaral, Ama, anya. Pero marunong akong maghurno. Maaari ko po bang ibahagi ito sa kanila? Ngumiti si Papa Leo. Yan ang tunay na ebanghelyo, ang tinapay na inialay, ang tahanang binuksan, ang puso na handang magmahal. Ang babae lumapit sa mga bata at ibinahagi ang tinapay. Isa-isang sumunod ang iba, may nagdala ng prutas, ng tubig, ng damit. Hindi ito relief operation. Ito ang Eukaristya ng bagong mundo, hindi sa altar, kundi sa kapwa. Mula sa taas ng isang burol, nakita ni Dom Ezra ang liwanag na patuloy na bumabalot sa mundo. Walang politiko. Walang showbiz. Walang internet. Tanging katahimikan, panalangin, awit, at pakikipagkapwa. Ganito pala ang tunay na kaharian ng Diyos, bulong niya. At sa kanyang bisyon, nakita niyang muling sumilay ang Panginoong Hesus, ngunit hindi sa ulap. Sa bawat tahanang may pagmamahalan. Sa bawat batang nagdarasal. Sa bawat ama't inang nagtuturo ng pananampalataya sa anak. Sa bawat hapagkainang pinaghahasyan ng tinapay. Hindi ko kayo inalis sa mundo, bulong ng tinig sa kanyang puso, ngunit ginawa ko kayong asin ng lupa, liwanag ng sanlibutan. Sa huling sandali ng araw, habang ang gintong liwanag ay dahan-dahang humuhupa upang bigyang daan ang tahimik na gabi, muling tumingala si Papa Leo sa langit. Ito na ang aking huling mensahe, anya. Lahat ay napahinto. Bumalik kayo sa buhay. Huwag sa takot. Huwag sa luma. Bumalik kayo sa Diyos, sa bawat kilos, sa bawat salita, sa bawat yakap, sa bawat paghinga. At sa kanyang huling salita, inulit niya ang mismong narinig sa kanyang unang bisyon. Eski ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Ang liwanag ng bagong mundo ay hindi sumabog gaya ng isang paputok. Hindi ito sumiklab sa isang iglap. Sa halip, ito'y lumaganap na parang paghinga ng sanggol, tahimik, puro, at punang pag-asa. Sa bawat umaga, dumadagdag ang sinag. Sa bawat gabi, mas tahimik ang mga puso. Ang dating ingay ng mga syudad ay napalitan ng mga awit ng pasasalamat, ng dasal sa mga tahanan, ng katahimikan na mas mabigat kaysa anumang sermon. Wala nang mga korporasyon. Wala nang gobyernong mabangis. Wala nang ekonomiyang sakim. Mayroon lamang mga komunidad, simpleng pamilya na itinayo sa ilalim ng isang langit na tila palaging bukas sa biyaya. Sa isang patag na lupa sa labas ng dating Roma, itinatag ang unang isentinela. Ito'y isang maliit na pamayanang may 20 pamilya. Walang pader. Walang sisiye. Ang bantay nila ay panalangin. Sa gitna ng kanilang bilog na pamumuhay, may isang altar na yari sa kahoy, pinutol mula sa puno na nakaligtas sa 3 araw ng kadiliman. Doon, sa ilalim ng box na langit, muling humarap si Papa Leo Rase. Ang kanyang katawan ay mas payat, ang kanyang buhok puti na gaya ng nyebe, ngunit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng liwanag ng mismong paglikha. Mga anak, anya, tapos na ang yugto ng paghahayag. Ngayon, ang kasaysayan ay muling isinusulat, hindi ng tinta ng tao, kundi ng apoy ng espiritu. Lumingon siya sa mga kabataang nakaupo sa harapan, sina Lucia, Tomas, Miguel, at daan-daang iba pa na lumaki sa gitna ng dilim ngunit hindi nadungisan nito. Sila ang tumulong magbantay ng mga kandila.
Sila ang umawit ng dasal nang ang mga matatanday pagod na. Sila ang sumampalataya ng buong buo. Kayo, dagdag niya, ang magiging mga tagapagdala ng liwanag na ito. Hindi bilang mga pinuno, kundi bilang mga lingkod. Hindi upang mamuno, kundi upang magbantay. Isa-isang tumayo ang kabataan. Hindi dahil inutusan. Hindi dahil napilitan. Kundi dahil tinawag mula sa loob. Lumapit si Lucia, ang batang minsang propetisa sa gabi ng kadiliman. Sa kanyang mga mata ay ang kalmado ng langit, at sa kanyang tinig, ang bigat ng pangako. Ano po ang dapat naming gawin, Amang Banal? Tanong niya. Ngumiti si Papa Leo. Hinawakan ang maliit na krus sa kanyang dibdib, at inilagay ito sa kanyang kamay. Panatilihin niyo ang liwanag. Sa bawat dasal. Sa bawat gawa ng awa. Sa bawat yakap. Sa bawat turo. Iparamdam ninyo sa mundo na ang Diyos ay hindi na muli mawawala sa puso ng sangkatauhan. At sa gitna ng katahimikan, lumuhod ang lahat ng nakapaligid. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa presensya. Sa likod ng mga bundok, ang araw ay muling sumikat. Ngunit ngayon, tila iba ang liwanag, may ginto, may pilak, at tila may himig. Dahan-dahan, ibinaba ni Papa Leo ang kanyang katawan. Tumitig siya sa langit, umiti, at isinarado ang kanyang mga mata. Consumatum est, bulong niya. Ngunit walang lungkot. Walang sigawan. Ang katahimikan ay sagrado. Tinangay ng hangin ang kanyang huling hininga na parang alay. At sa mismong sandaling iyon, ang mga kalapati ay lumipad mula sa altar at nagpaikot sa pamayanan, 3 ulit, tahimik at makapangyarihan. Mula sa araw na iyon, sinimulan ng mga kabataan ang paglalakbay. Hindi upang muling itayo ang mga tor ng kahambugan, kundi upang ilagay ang ebanghelyo sa lupa, sa pamamagitan ng pagsasaka, pagtuturo, pag-aruga, at pananalangin. Hindi nila dinala ang Biblia sa mga tao. Dinala nila ang mga sarili nilang pusong naglalaman ng salita ng Diyos. Bawat komunidad na kanilang dinaanan ay nagkaroon ng sariling altar, ng sarili nilang sentinela. Walang mga programang pampulitika. Walang mga slogan. Tanging dasal, sakramento, at paghihilom. Sa mga pook na nalugmok sa kadiliman, muling sumibol ang mga bulaklak. Sa mga pamilya na dating hati-hati, muling nabuo ang pagmamahalan. Ang mga alitan ay pinatawad. Ang mga sugat ay ginamot. Ang mga dating rebelde ay naging tagapagturo ng kapayapaan. At sa bawat lugar na naaabot ng kanilang lakad, iniwan nila ang isang maliit na kandila, isang banal na apoy na hindi kailanman namamatay, pinapanatili ng panalangin ng komunidad. Hindi ito malaking liwanag. Ngunit sapat upang itaboy ang dilim. At doon, isa-isang lumitaw ang mga liwanag sa mapa ng bagong mundo. Hindi na kailangan ng mga armas. Hindi na kailangan ng mga tagapagsalita. Ang mundo ay natutong makinig muli sa tinig ng katahimikan. Sa gitna ng mga pook na ito, nabuo ang iaklat ng biyaya, hindi isinulat ng tinta, kundi ng alaala. Dito, ikinuwento ng bawat pamilya kung paano sila iniligtas, kung paano sila pinrotektahan, kung paanong ang dugo ni Kristo ang naging pader ng kanilang mga tahanan. Sa bawat pahina may pangalan. At sa bawat pangalan, isang patotoo ng pananampalataya. Ang huling pahina ay nanatiling blanko. At doon isinulat ni Lucia, gamit ang isang simpleng lapis. Ito ang simula ng bagong kasaysayan, isang mundong hindi na kayang sakupin ng kadiliman. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.